Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2101-2120. Kabanata 2101. Paano kung buhay pa siya? Tumawa ng malakas si Sean at ang iba pa nang makita ang negotiator doon. Hindi sila makapaniwala na darating ang araw na ang pinaka-martial arts organization sa Erudia ay yuyuko sa kanila at hinihiling na makipag-ayos. May panahon na miserable ang buhay ni Sean. Patuloy siyang binubuli sa Northampton at kinailangan niyang ibaba ang kanyang paninindigan saan man siya magpunta. Lalong lumala ang mga bagay pagkatapos niyang mapatapon at mawalan ng pagkamamamayan, hindi na siya nakabalik kay Erudia. Talagang lumiliko ang mesa, at kahit ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Erudia ay gustong makipag-ayos. Ang biglaan at matinding pagbabagong iyon ay nambobola sa kanila. Hindi rin naman kalabisan na sabihin na kinokontrol ni Sean at ng kanyang pamilya ang bawat rehiyon. Iyon ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ni Bruce, at nangako siya na mas mapapalakas niya pa sila. Makipag-ayos. Ano ang dapat pag-usapan? Sabi ni Sean. Matatag siya sa sandaling iyon. Well, ilagay natin lahat sa mesa. Ang bawat isa sa inyo ay dating isang Erudian. Hindi ba magiging mahusay kung maaari kang mag-ambag sa iyong sariling bansa ngayon na tutunan mo ang lahat ng hindi ka pani-paniwalang mga kasanayang ito? At saka, wala ka namang kaaway dito sa Erudia, diba? Bakit mo pinapatay ang aming mga mamamayan ng walang dahilan? Sinisikap ng negotiator na lutasin ang isyu ng mapayapa. Anong ibig mong sabihin na wala tayong kaaway? Natatandaan mo ba kung paano mo kami tretuhin noong kami ay ipinatapon? Naglagay pa ang bansa ng restraining order para ipagbawal kaming bumalik. Dahil dito, lahat ng Erudian ay kalaban natin. Panunuya ni Sean at sa iba pa. Bakit ba tayo nakikipagnegosasyon sa mga ash na ito? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? May dahilan ang aking Panginoon na naglagay ng restraining order, at iyon ay para pigilan ang mga tanga na tulad mo sa pagpasok sa bansa. Pinagalitan ng isa sa maraming alagad ni Levi. Pinili silang lumahok sa negosasyon, ngunit hindi sila nasisiyahan tungkol dito. Kung pwede lang, hahabulin nila agad si Sean at iba papalabas ng bansa. Hahaha, yung restraining order. Ginawa mo ang lahat para hindi kami makapasok, pero eto na. Yan ang nagpapatunay na ang restraining order ay applicable lang sa mga mahihina. Hindi ito laban sa atin, at hindi ito makakagawa ng kalokohan sa atin. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga gwardya ang iyong nagpapatrolya sa mga hangganan dahil hindi ito gagana. At ngayong natalo ka, gumagapang ka sa amin para makipag-ayos. Ito ay sobrang katawa-tawa. Walang sino man ang maaaring pabulaanan ang mga salita ni Sean o gumawa ng anumang bagay tungkol sa kung gaano siya ka-arrogant. Ang totoo ay hindi mapigilan ni Erudia ang mga halimaw na iyon. Kahit na ang pakikitungo sa isa sa kanila ay mauubos ang mga kapaligiran ng bansa, kaya ang pamamahala sa buong grupo ay halos imposible. Sila ay naging isang napakalaking banta. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga Dragonites at the Cardinal Hall na makipag-ayos. Si Levi Garrison ang naglagay ng restraining order, di ba? We've broken the rule, so nasaan na siya? Kunin mo siya para itaboy tayo sa labas ng bansa at patayin tayo. Tumawa ng malakas si Sean. His family chimed in and insulted. Hindi na siya makakarating kasi patay na siya. Galit na galit sa kanya ang kanyang kalaban kaya natunaw pa ang kanyang katawan. Panipi. Hahaha. Si Sean at ang iba ay nagtawanan na parang mga baliw. Ang kanilang mga alon ng tawa ay malupit na nakatutuya kay Floyd at sa iba pa. Naikuyom ng huli ang kanilang mga kamao at gustong ilabas ang lahat para subukang patayin si Sean at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, alam ni Floyd at ng kanyang club na hindi sila sapat na malakas. Ano ba, hindi man lang nila kayang talunin si Henry nang mag-isa itong dumating.
Marami kayong mga alagad niya, tama ba? Ngayong patay na si Levi, dapat mong tuparin ang kanyang restraining order. Halika na, halika, habulin mo kami at patayin. Sinasadyang panunuyan ni Sean. Galit na galit si Floyd at ang iba na malapit na silang mawala. Gusto nilang umatake kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanilang kamatayan. Ang ibang mga negosyador, gayunpaman, ay mabilis na pinigilan sila. Isang negosyador ang nagpaalala, hindi. Dapat mong baliwalain ang bawat salitang sinasabi niya ngayon. Ang pag-atake ay hindi makikinabang sa sinuman. Mamamatay ka na lang ng walang dahilan, at baka palalain pa nito ang hindi magandang sitwasyon. Kinailangan itong hawakan ni Floyd at ng iba para sa kapakanan ng iba. Ang tanging taong sinisisi nila ay ang kanilang sarili. Kung mas malakas lang ako. Kung malakas ako, mapipigilan ko ang mga J**Earth na ito at itaboy sila. I guess that means that Levi's disciples are all useless and just serve to embarrass the guy, nakangiting sabi ni Sean bago siya idagdag, you guys are here to negotiate, right? Pagkatapos, magsisimula tayo sa pagpapaluhod sa mga alagad ni Levi at yumukod sa atin. Gayun din, kanselahin ang restraining order na inilagay ni Levi. Ngumisi ang pamilya ni Sean at tinuro, tama. Patay na si Levi, kaya hindi na niya maipatupad ang restraining order niya. Ano ang silbi ng pag-iingat nito, kung gayon? Maghintay ka, baka buhay pa ang amo ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2102. How I wish na buhay siya. Si Floyd at ang iba ay sumigaw sa loob, ngunit alam nilang imposible iyon. Kung buhay si Levi, matagal na siyang nagpakita. Hindi na kailangang manatiling nakatago ng ganoon katagal. Gayunpaman, si Floyd at ang kanyang mga tauhan ay umaasa at nagsisinungaling sa kanilang sarili upang manatiling motibasyon. Talagang hinaanggad nilang mabuhay si Levi. Hindi magiging ganito kayabang ang mga J**Earth na ito kung nandyan si Levi. Levi Garrison, paano kung buhay siya? Sa tingin mo ba matatakot ako sa kanya kapag ganito na ako kalakas? Pang-iinis ni Sean. Natahimik ang lahat, tama siya. Hindi mabilang na beses na nailigtas ni Levi si Erodia, kaya walang malay ang tingin sa kanya ng lahat bilang isang walang talo na nilalang. Gayunpaman, kung susuriing mabuti ang bagay na ito ay magbubunyag na hindi ito mahalaga kahit na siya ay buhay. Naalala ng lahat ang kakayahan ni Levi ay nasa parehong antas ng Rogue Slayer. Gayunpaman, nagawa ni Henry na talunin ang Rogue Slayer ng madali. Kaya, kung gaano kalakas si Sean kay Henry, walang paraan na matatalo siya ni Levi. Ngumisi si Sean at idinagdag, we actually wish for him to be still alive. Sa ganoong paraan, maaari nating patayin siya gamit ang sarili nating mga kamay, balatan siya ng buhay, at lagot. Puputulan ko siya para magkaroon siya ng malapit na kabaong. Noong unang lumapit si Bruce sa pamilya, tinanong niya kung gusto nilang balikan si Levi at nag-alok na bigyan sila ng lakas na gawin iyon. Sa kanilang pagkadismaya, patay na si Levi nang makuha nila ang kapangyarihang iyon. Marami talaga ang nagalit dito. Ikaw, galit na galit si Floyd at ang iba na halos mabaliw na sila. Maaari tayong mag-usap pagkatapos mong sumunod sa dalawang kondisyong ito. Kung hindi mo, well, alam mo ang kahihinatnan. Oo, Jiz, hindi ko lang kayang harapin ang mga alagad ni Levi. Lumuhad sila sa amin, at bilasan mo kung hindi walang basehan para sa negosasyon. Si Sean at ang kanyang pamilya ay kasing yabang ng kanilang makukuha. Hindi sila makukontento hanggat hindi nila nakikita si Floyd at ang kanyang mga tauhan na nakaluhod. Lumingon ang ibang negosyador kay Floyd at humiling, pipakiluhod kahit minsan lang. Para sa kapakanan ng kapayapaan at para kay Erodia. Galit na galit si Floyd at ang iba pa. We will die for Erodia. But we cannot get ourselves to kneel to J**Earths like them. At saka, hindi mo ba naiintindihan kung ano ang mangyayari kung pagbigyan natin ang kanilang pangalawang kondisyon? Kapag naalis na ang restraining order, lahat ng basurang tao ay dadagsa pabalik sa Erodia. Naisip mo na ba kung ano magagawa niyan sa ating bansa? Eksakto. Bukod dito, ang reputasyon ni Erodia ay lubhang magdurusa kung aalisin natin ang restraining order. Tayo ay makikilala bilang bansa ng mga duwag na umamin ng pagkatalo. Yan ba ang gusto mo?
Pinatahimik ni Floyd at ng kanyang mga tauhan ang iba pang mga negosyador. Nais nilang lutisin ang mga isyu ng mapayapa, ngunit ayaw nilang magdala ng anumang gulo kay Herodia. Kung hindi ka luluhod, dapat ka na lang mag-F*** off. Ang mga negosyador ay itinaboy at kinailangan na bumalik sa kanilang mga pwesto upang higit na pag-usapan ang bagay na ito. Ang paraan na nakita nila ay ang unang kondisyon ay madaling matupad. Ang kailangan lang gawin ng mga nakatataas ay utusan si Floyd at iba pa na lumuhad pagdating ng oras. Ang pangalawang kondisyon, gayunpaman, ay medyo mas mahirap. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Sean at ng iba pa ang kanilang paniniil. Sinakop nila ang bawat lungsod at papatayin ang sinumang tumanggap ng sumama sa kanila. Maraming Erudian fighters, kabilang ang mga nasa listahan ng GEM, ang pumunta upang hamanin sila, ngunit lahat ay nabigo. Kahit na ang pinakamalakas na manlalaban na mayroon ang Cardinal Hall, ang tatlong master kay Zoe at sa kanyang gang, ay hinamon si Sean. Ginawa nila iyon dahil galit sila at dahil gusto ng Cardinal Hall na subukan nila ang tubig at makita kung gaano kalakas ang mga nilalang na purong enerhiya. Nang lumaban sila kay Henry sa huling pagkakataon, nagawa nilang maipit siya, kahit na nakita siya sa huli. Sa kasamaang palad, natalo sila nang umahan sila kay Sean. Sa katunayan, kung hindi sila mabilis na tumakas, lahat sila ay namatay sa mga kamay ni Sean. Iyon ay isang piraso ng malupit na balita kay Herodia at sa iba pang bahagi ng mundo. Si Sean at ang kanyang pamilya ay naging napakalakas na hindi na sila mapipigilan. Ang mga mandirigma sa listahan ng GEM ay walang laban sa kanila, at ang tatlong mandirigma ng Cardinal Hall ay natalo rin. Sino pa ba ang malakas para talunin sila? At sino ang makakapidyo sa kanila kung sila ay magsanib puwersa? Nagdulot sila ng kaguluhan saan man sila pumunta at nagdulot ng kaguluhan kay Herodia. Sa lahat ng nasa itaas, nakita ni Bruce ang kanyang layunin. Ang kanyang intensyon noon pa man ay itulak si Herodia at pilitin silang ibunyag ang lahat ng kanilang mga trumpeta. Sean, ang susunod mong misyon ay, binigyan ni Bruce ang lahat ng bagong misyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2103. For Livia bilang ang collateral na pinsala. Pilitin ang Cardinal Hall na ibigay ang anak ni Levi. Sabihin mo sa kanila na aalis kayong lahat ng bansa kung hahayaan nilang makuha ang bata. Iyon ang misyon na ibinigay sa kanila ni Bruce. Alam ng lahat kung gaano kahusay si For Livia, at ang mga pangunahing miyembro ng Lab of Gods ay nagbigay pansin. Gusto nilang sumama sa kanila si For Livia. Sinabi pa ng isa sa mga matataas na opisyal ng Lab of Gods, ang isang henyo na tulad niya ay maaaring magpabago sa lahat. Bilang dagdag na bonus, ang pagpilit kay Herodia na isakripisyo ni For Livia ay katumbas ng pag-amin sa kanila ng pagkatalo. Ang internasyonal na reputasyon ni Herodia ay babagsak, at sila ay magiging isang pandaigdigang katatawanan. Iyon talaga ang gusto ni Bruce. Sa The Manifest Court sa The Cardinal Hall. Ilang tao ang nakatayo doon. Iyon ang mga banal na general ng The Cardinal Hall, at sila ay may pananagutan sa pagharap sa mga pangunahing isyu na kinakaharap ng Cardinal Hall. Ang bigat ng responsibilidad sa kanilang mga balikat ay lalong mabigat kapag ang mga miyembro ng konseho ng The Cardinal Hall ay nag-iisa sa pagsasanay. Sa sandaling iyon, nasa The Manifest Court sila para magtanong kung paano naging ganoon kalakas si Sean at ang iba pa. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng The Manifest Court at sumagot, si Sean at ang 37 iba pang individual ay nakakuha ng kanilang lakas mula sa Lab of Gods. Sinimulan ni Bruce ang mga eksperimento ni Jared. Ginawa niyang purong enerhiyang nilalang si Sean at iba pa. Sa madaling salita, wala na silang pisikal na katawan. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay hindi mapatay. Nakita ko. Ibig sabihin ito ang pagkana ni Bruce sa lahat ng panahon. Walang bansang tatanggap sa mga taong ito, at wala silang pagkamamamayan, kaya sinamantala sila ni Bruce. Ginawa niyang mga sandata ang mga ito para subukan ang aming mga kakayahan at pilitin, ibunyag namin ang aming mga trump card. Ang mga banal na general ay mabilis na pinagsama ang 2 at 2. Sumagot ang boses sa The Manifest Court, nakatuon ka sa iyong misyon na protektahan ang bansa sa nakalipas na mga siglo, ngunit pinipigilan ka niyan at pinapanatili kang liblib. Sa kabilang banda, ang mga lihim na organisasyon mula sa ibang mga bansa ay nagpaplano ng kanilang mga pag-atake.
Ang ilan ay ginagawa ito sa loob ng daan-daang taon. Ang Lab of Gods, halimbawa, ay matagal nang nagpaplano nito, at ang layunin nila ay masakop si Erudia. Matagal na nilang pinag-isipan kung paano hahaharapin ang The Cardinal Hall at Eragon, at ito ang paraan ng pagsubok sa iyong mga lakas. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa sila ng mga pagsubok na tulad nito. Ginawa nila ito ng 100 beses. Masyadong mabagal ang iyong reaksyon, at kung tayo ay magiging tapat, si Levi Garrison ay mas mahusay kaysa sa buong Cardinal Hall. Galit na galit ang mga banal na general sa pagiging pasaway, ngunit wala silang magagawa. Ang mga individual na ito ay nagmula sa mga kilalang pinagmulan, at bawat isa sa kanila ay isang bihasang manlalaban. Kaya naman, tumanggi silang aminin ang pagkatalo. Ang Cardinal Hall at Eragon ay lubos na iginagalang na mga entidad. Sa kabaligtaran, ginawa ni Levi ang mga bagay sa hindi karaniwan na mga paraan sa kabila ng kanyang hindi kapani-paniwalang lakas at katalinuhan. Paano tayo mas mababa kaysa kay Levi Garrison? Hindi pwede. Ang mga banal na general ay nagsimulang talakayin ang bagay sa sandaling sila ay umalis. Kaya ang mga taong ito ay ipinadala upang subukan ang ating lakas. Nangangahulugan iyon na may iwan namin ang aming mga lihim kahit na ipadala namin ang isa sa aming mga tao. Kung gayon, hindi namin maaaring ipadala ang aming mga tao. Si Sean at ang iba ay patuloy na nagdudulot ng racket kay Erudia, at walang makakapigil sa kanila. Ang mga Dragonites at ang Cardinal Hall ay napiling makipag-ayos muli kay Sean. Gayunpaman, napahiya naman si Sean. Inakala ng mga Dragonites na hindi sasang-ayon dito sa The Cardinal Hall, ngunit ang mga bagay ay nagbago. Pumayag ang Cardinal Hall na mag-usap at sinabing susundin nila ang mga kondisyong inilista ni Sean kanina. Ang unang kondisyon ay wala sa kanila dahil ito ay isang bagay lamang ng pag-utos kay Floyd at sa iba pa na lumuhad sa harap nila. Ang pangalawang kondisyon ay hindi makakasira sa reputasyon ni Erudia kung ibabahagi nila ang balita tungkol sa kung paano si Levi ang naglagay nito at kung paano namatay ang lalaki. Medyo matagal na rin mula nang may sigawa ang restraining order, kaya't ito ay talagang pandekorasyon. Kaya naman hindi gaanong mahalaga ang pagkansela nito. Naunawaan ng lahat na mas naging mayabang si Sean at ang iba pa matapos nilang talunin ang mga mandirigma sa listahan ng gem at ang 3 mandirigma mula sa The Cardinal Hall. Nakipagkita muli ang mga negosyador kay Sean. Kami ay nasiyahan sa 2 kondisyon na nakalista kanina at ibigay sa amin ang anak ni Levi Garrison. Aalis na kami agad kay Erudia. Huwag kaming sisihin sa pagiging malupit kung tatanggi ka. Walang sino man sa Erudia ang makakapigil sa atin na gumawa ng higit pa, na kalituhan. Diretso sa punto si Sean. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2104. Ang Kuya Celia. Lalong nagalit si Floyd at ang iba pa matapos nilang marinig ang 3 kondisyon. Ano? Gusto ba nilang kunin ang bata? Walang nakakatakot na paraan. Mamamatay tayo bago natin hayaang mangyari iyon. Ang ibang mga negosyador, gayunpaman, ay nagpadala kaagad ng mensahe sa The Cardinal Hall. Ang mga banal na general ang unang nakatanggap ng balita, at ang mga Panginoon ni Forlivia ang sumunod. Ang mga nakatalagang magsanay kay Forlivia ay lubhang makapangyarihan at may higit pang karanasan kaysa sa mga banal na general. Higit pa riyan, hindi lang galing sa The Cardinal Hall ang mga masters ni Forlivia. Ang bawat angkan at pangkat ng Eragon ay nagpapadala ng kanilang pinakamahuhusay at pinakamataas na sanayin ang Forlivia. Kaya naman, ang bawat isa sa kanyang mga amo ay mas malakas kaysa sa mga amo ni Zoe. Naiintindihan iyon dahil si Forlivia ang pinaka-talented at maaari siyang maglagay ng pundasyon para sa kinabukasan ni Eragon. Sa isang paraan, siya ang umuusbong na kalasag na nagpapanatili kay Erudia na ligtas sa hinaharap, at siya ay sadyang sumunod. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa kanyang mga amo ay napakalakas. Sa madaling salita, ang The Cardinal Hall at Eragon ay palaging palihim sa kanilang mga miyembro. Si Forlivia ang tanging tagalabas sa kanilang hanay, ngunit walang nang-ahas na saktan siya. Ang lahat ng iyon ay dahil ang kanyang mga Panginoon ay napakalakas at may hawak na mahalagang posisyon. Walang sino man ang kayang saktan ang sino man sa kanila. Sa katunayan, si Forlivia ang mahalagang maliit na anghel na inalagaan ng lahat.
Nagalit ang lahat ng mga amo ni Forlivia nang marinig nila kung paano hiniling ni Sean na ibigay si Forlivia. What the hell? Oh, kung may manggahas na sumang-ayon sa mga tuntuning iyon, pahihirapan ko sila. Ang nagsalita ay isa sa mga babaeng master ni Forlivia, at ang partikular na master na iyon ay mula sa The Cardinal Hall. May chismis na kasing lakas siya ng mga taong namamahala sa The Manifest Court. Pumasok siya mismo sa The Cardinal Hall at umungol sa mga banal na general, aling walang hiyang oath ang nang ahas na puntiryahin ang aking disipulo. Ang mga banal na general ay napailing sa kanilang kaibuturan. Ang Cardinal Hall ay may 12 ng mga eksperto sa pakikipaglaban, kaya nagpadala na lang ng mag-asawa para harapin ang mga natalo. Bakit pa nga ba natin iniisip ang posibilidad na isakripisyo ang aking mga alagad? Ano ba ang nasa isip mo? Bakit kailangan pang makipag-ayos sa Cardinal Hall sa sinuman? Tanggal ng amo ni Forlivia. Parang may lindol na tumama sa lugar. Ang mga banal na general ay nanginginig noon. Wala pa kaming napagkasundoan na gawin. Isa pa, ang dahilan kung bakit wala kaming nagawa ay dahil sinusubukan naming makabuo ng pinakamahusay na solusyon. Ginagamit ng Lab of Gods ang mga purong enerhiyang nilalang na ito para subukan ang ating mga kalakasan, at lahat ito ay isang panlilinlang upang maipakita natin ang ating mga trump card. Hindi talaga namin naisip na hayaan silang magkaroon ng Forlivia. Sa halip, nagsusumikap kaming maghanap ng paraan para maayos ang isyu ng mapayapa at nagtitimpi lamang para makaganti kami sa darating. Mabilis na ipinaliwanag ng mga banal na general ang lahat. Ang Cardinal Hall at Eragon ay hindi lamang pinagsama upang protektahan ang Erudia kapag ito ay nasa pinakamabigat na sitwasyon. Tayo rin ang may tungkuling protektahan ang reputasyon nito. Hindi mo ba naiintindihan? Bale, hindi mo na kailangan pang pakialaman ang alinman sa mga ito. Aayusin ko ang usapin. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, umalis ang amo ni Forlivia at sinara ang pinto. Ang mga banal na general ay natigilan lahat. Hindi ba babalik ang mundo kung hahaharapin niya ang problema ng mag-isa? Well, gusto mo bang pigilan siya? Alam nating lahat na walang makakapigil sa kanya kapag naisipan niya ang isang bagay. Nais ng mga banal na general na habulin ang amo ni Forlivia at pigilan siya, ngunit hindi sila nang ahas na gawin iyon. Kaya naman, saglit doon, natigilan sila sa kinalalagyan at hindi alam ang gagawin. Ang negosasyon ay magaganap sa Oakland City, at tinipon ni Sean ang lahat ng purong enerhiyang nilalang doon. Lahat sila na naruroon ay maglalagay ng pinaka-pressure sa The Cardinal Hall. Ang katotohanan, ay hindi tumpak na makuha ang Forlivia. Sinisikap lang ni Bruce na mapalalim sa balat ng The Cardinal Hall at pilitin ang organisasyon na gumanti. So paano nangyari? Nagawa na ba nila ang kanilang desisyon? Hindi tayo maghihintay magpakailanman. Udyok ni Sean. Naghihintay pa rin ng sagot ang negotiating team. Maghintay ng kaunti. Naipadala na namin ang impormasyon, kaya malamang na makakatanggap kami ng update sa lalong madaling panahon. Lahat ay nanginginig sa takot. Natukso si Sean at ang iba pa na tumawa ng malakas. Oh, ito ay kamanghamanghang. Talagang nagagawa naming itulak si Erudia sa lawak na ito. Boom! Tanghali na lang, nabasag ang pinto at gumuho ang buong dingding. Sino sa inyong mga bastos ang pinupuntirya ang aking mahal na disipulo? Ungol ng isang babae, na parang tinamaan ng kidlat ang lugar. Dumating na ang guro ni Forlivia, at nasa estilo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2105. Nakararanas sila ng sakit. Ang Panginoon ni Forlivia ay mukhang nasa katanghaliang gulang na babae at nakasuot ng isang simpleng damit na tila balewala sa kanya. Gayunpaman, siya ay itinuturing na pinakamataas na miyembro sa loob ng The Cardinal Hall, at tinawag siya ng lahat kay Elder Celia. Walang nakakaalam ng kanyang aktwal na edad, bagaman. Ano ito? Naubusan na ba ng mga eksperto ang Cardinal Hall? Bakit hindi nila pinapanta ang isang haggard na babae? Tumawa ng malakas si Sean at iba pa nang makita siya. Oh my gosh, nakakatuwa naman. Ang Cardinal Hall ay talagang nagpapadala ng isang babae. Nakakahiya. I bet this is the most embarrassing day for the Cardinal Hall. Ang Cardinal Hall ay wala talagang mga lalaki sa kanilang hanay. Organisasyon lang ba iyon ng mga hindi gustong babae?
Ang misyon noon pa man ay humanap ng mga paraan upang mapasailalim sa balat ng The Cardinal Hall. Kaya naman nang makita ang nasa katanghaliang gulang na babae roon, si Sean at iba pa ang nagtulak sa kanya ng walang awa. Gagawa sila ng paraan para insultuhan siya. Ano ang ugali ni Elder Celia? Well, alam ng lahat ng tao sa Cardinal Hall. Kahit na ang mga banal na general, na may hawak na hindi kapani-pani walang kapangyarihan at posisyon, ay natakot sa kanya, hindi pa banggitin ang iba. Ang mga Panginoon ni Forlivia ay pawang mga miyembro ng The Cardinal Hall at Eragon, kaya may hawak siyang ibang antas ng kapangyarihan. Ang mas nakakatakot ay ang bawat isa sa kanyang mga amo ay may kasuklam-suklam na ugali at madaling mabalisa. Wala rin silang awa at bayolente ng umatake. Ang bawat isa sa kanila ay nagmamahal kay Forlivia ng buong pagkatao. Ito ay napaka-nakakatawa na maaari silang makahanap ng isang paraan upang makuha ang mga bituin sa langit kung hinihiling niya ito. Ang paghiling sa kanila na isakripisyo ni Forlivia ay katumbas ng pagpapakamatay sa kanila. Kaya naman, walang paraan na magiging okay sila dito. Si Elder Celia ang pinaka-agresibo sa kanilang lahat at may pinakamasamang ugali. Itinuring siya ng lahat bilang marahas na reyna. Nagalit na siya nang isama nila si Forlivia sa kanilang katangahang hakbang sa politika. Ang pagdinig sa mga insultong iyon ay mas lalong nag-alab ang kanyang galit. Ang kanyang nagyayelong tingin ay dumaan kay Sean at sa iba pa bago siya umungol. Kayo ba ang humahabol sa aking Forlivia? Oo, kami na. Ibigay mo ngayon ang anak ni Levi Garrison. Umirap si Sean. Walang sino man sa kanila ang nagseryoso kay Elder Celia. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw at biglang lumubog ang lupa. Isang ulap ng kabute ang kumalat sa hangin, at ang hangin ay umiikot na parang buhawi sa tabi nila. Maging ang langit ay tila nagdilim sa mga ulap ng kidlat. Ito ay patay na katahimikan pagkatapos noon, ngunit si Sean ay pinalipad. Ang kanyang anyo ay mabigat na distorted, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay na si Sean ay talagang nasa sakit at takot na takot. Normal ang takot, masyadong malakas ang kanyang kalaban, at ang antas ng pressure na iyon ay maaaring durugan ang sinuman. Ang sakit, gayunpaman, iyon ay isang bagay na hindi maipaliwanag. Wala man lang katawan si Sean at puro energy lang siya, kaya paano niya mararamdaman ang sakit? Hindi pwede yon. Mas malala pa ito kaysa noong tinanggal nila ang mga ugat ko para hindi na ako makakaramdam ng sakit. Hindi ko na kayang makaramdam ng sakit, pero malinaw sa araw ang sakit na nararanasan ko. Ano ang nangyayari? Hindi kaya. Napakalakas ba ng kanyang pag-atake sa akin na nasira ang aking subconscious at nagparamdam sa akin ng sakit? Lahat ng naranasan ni Sean ay napatunayan na ang babaeng nasa harapan niya ay sadyang napakalakas. Boom! 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 Ang mga kilo ni Elder Celia ay hindi napigilan nang siya ay magalit. Panay ang pagindayog ng palad niya kina Henry, Fabian, at iba pa at sinampal sila ng malakas. Boom! Bawat sampal ay nagbubulungan-bulungan ang lupa at nagiging ulap ng kabute sa langit. Ang mga alamat at kwento ay nag-uusap kung paano nagagawa ng isang bathala ang isang bundok palayo sa isang hininga lamang. Tila ganoon din ang magagawa ng sampal ni Elder Celia. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga Lopez at Black na pamilya bilang purong enerhiyang nilalang. Ang sampal ni Elder Celia ay nagpalipad pa rin sa kanila. Ang lahat ng kanilang katawan ay naging pangit, at sila ay nahihirapang bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Tila pati ang kanilang mga lakas ay sinampal. Iyon ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ang pinaka-nakakatakot ay nadama ng bawat isa sa kanila ang sakit na dulot ng sampal na iyon. Matapos umalis ang mga Lopez at Black na pamilya sa mga laboratorio ng eksperimento, sinubukan nila ang hindi mabilang na mga bagay upang makita kung nakakaramdam pa rin sila ng sakit ngunit hindi nila magawa. Gayunpaman, naramdaman ng bawat isa sa kanila ang sampal na ibinigay sa kanila ni Elder Celia. Ito ay nakakatakot. Ano ba? Ito ay talagang nakakatakot. Anong klaseng halimaw ang pinadala ng Cardinal Hall? Natigilan si Sean at ang iba pa. Ganon din si Bruce. At ang iba pang bahagi ng mundo. Sino ba naman itong babaeng maikli ang ulo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2106. Ang pure energy beings ay mamamatay. Noong araw na iyon,
Ginulat ng misteryosong babaeng mandirigma ng The Cardinal Hall na si Celia Neve ang mundo sa pamamagitan ng isang sampal. Dahil dito, yumanig ang lupa at nagdulot ng chain reaction. Pati si Bruce ay natakot. Sa kanyang inaasahan, ang Cardinal Hall ay gagawa ng isang hakbang, ngunit ang kanilang mga trump card ay dapat na ihayag ng unti-unti. Sa hindi malamang pagkakataon, biglang lumitaw ang isang babaeng malupit na may maalab na ugali. Not to mention na sobrang nakakakilabot ang lakas ng sampal. Lahat ay natakot sa kanya. Kaagad, ipinadala ni Bruce ang mga larawan at video ng babae sa Lab of Gods. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas ang mga resulta, at walang impormasyon tungkol sa babae sa malaking database ng Lab of Gods. Wala kahit isang bit. Dati, maaari pa nilang malaman ang impormasyon ng mga masters ni Zoe sa The Cardinal Hall, ngunit walang impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Ito, sa isang iglap, isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Bruce. Nakakakilabot, ang nangyari ay nagulat na maging ang mga miyembro ng konseho ng Lab of Gods. Ang superior ni Bruce at si Jester King ay mas binibigyang pansin ito. Sa eksena, humarap si Celia sa harap ni Sean na may kabog. Ikaw ba ang gustong kunin ang aking alagad? Galit na tanong niya. Ako. Natulala si Sean. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Celia ng pagkakataong magsalita. Sa isang sampal, na-distort ang mukha ni Sean. Habang nagde-deform ang kanyang katawan, nagsimulang maglaho ang kanyang malay. Hindi nagtagal, tuluyan nang nablangko ang kanyang isip. Kayo ba ang gustong hulihin ang aking alagad? Napatingin si Celia sa ibang tao. Pagkatapos, paulit-ulit niyang sinampal ang mukha ng mga taong iyon. Bawat sampal niya ay may kapangyarihang gawing gulo ang mundo. Sa katunayan, tila simpleng sampal ay naglalaman ng potensyal para sa pagkawasak. Sa bawat sampal nila, parang magugunaw na ang mundo. Si Henry at ang iba pa ay pinalipad ng mga sampal. Lalong nanghihina ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga mukha ay punit-punit. Bilang karagdagan, ang kanilang bilis ng pagbawi ay bumagal ng husto. Grabe ang sakit na naramdaman nila. Napasigaw ang lahat sa sakit. Pakiramdam nila ay nasusunog ang kanilang mga kaluluwa. Ito ay sobrang nakakatakot. Hindi nagtagal, lahat sila ay nagsimulang mawalan ng malay. Ito ay masyadong nakakatakot. Noong una, inakala nila na malaya silang gumawa ng kahit ano dahil sila ay immortal. Kahit na may mas malakas na kalaban ang makaharap nila, hindi nila ito kailangang alalahanin dahil kahit gaano pa kalakas ang kalaban ay hindi sila mapapatay. Matapos nilang dumaan sa iba pang pagsubok sa Lab of Gods, ipinakita rin ang resulta na sila ay immortal at hindi maaaring patayin. Maging si Bruce ay nagsabi na wala siyang maisip na paraan upang harapin ang mga purong enerhiyang nilalang. Sa isang paraan, hindi sila matatalo. Gaano man kalakas ang kalaban, imposibleng mapatay sila. Sa kabaligtaran, ang mga purong enerhiya na nilalang ay unti-unting mapapagod ang kanilang mga kalaban. Kaya naman, nagulat si Sean at ang iba pa. Dahil hindi sila maaaring patayin, kaya nilang gawin ang anumang gusto nila dahil walang makakapigil sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang pangunawa ay ganap na nabaligtad sa araw na iyon. Hindi lang nila nagawang lumaban ng kaharap si Celia, ngunit nakaramdam din sila ng sakit. Bukod dito, sa kanilang mga katawan ay malubha ang deformed, hindi sila naka-recover sa loob ng maikling panahon. Nang mga sandaling iyon, nakaramdam sila ng kawalan ng lakas kapag kaharap si Celia. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nilang mamamatay na talaga sila. Kung ilang beses pa silang bugbugin ni Celia, pakiramdam nila ay mawawala ang kanilang enerhiya at mawawala ang kanilang mga katawan. Kung nangyari iyon, patay na sila. Hindi tayo immortal. Hindi lang kami nakatagpo ng malakas na kalaban. Nang sumagi sa kanilang isipan ang pag-iisip ng kamatayan, labis silang natakot. Ilang sandali pa, tumayo si Sean habang tinitiis ang matinding sakit at sumigaw, napakalakas ng babaeng ito. Hindi natin hahayaan na ibaba niya tayo isa-isa. Dapat tayong magtulungan. Sa ilalim ng kanyang utos, 12 ng mga tao ang nagtipon-tipon at matindi ang titig kay Celia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2107. Overprotective. Ang mga purong enerhiya na nilalang ay maaaring talagang mamatay. Iyon ang naramdaman nila sa kaibuturan ng kanilang mga puso.
Kung tutuusin, wala pa silang nakilalang ganoon kalakas. Napagtatanto na hindi sila mananalo kung lalaban silang mag-isa, tinipon ni Sean ang lahat upang harapin si Celia. This is the first time we attack together. Ipapakita namin sa iyo kung gaano kami katatag. Puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Sean. Sa 12-12 ng mga magkasama, hindi nila pinansin si Celia. Magkasama, ang kanilang pag-atake ay makakasira sa lupa, hindi pa binabanggit na si Bruce ay lumikha ng kanilang hanay ng mga taktika ng kooperatiba para sa kanila. Ang mga taktikang iyon ay maaaring magpapahintulot sa kanila na i-maximize ang kanilang kapangyarihan, na makamit ang mga epekto. Sa makatuwid, sila ay ng kumpiyansa sa sandaling sila ay nagtipon. Kung kaya nilang talunin ang babaeng nasa harapan nila, gugulatin nila ang mundo. Unti-unti, nagsimulang makaramdam ng pagkasabik ang lahat. Biglang nagbago ang kilos nila at binalot ng katahimikan ang lugar. Sa sandaling iyon, si Bruce at ang mga siyentipiko sa Lab of Gods ay puno ng mga inaasahan at kumpiyansa. Nais nilang makita ang purong enerhiya ng mga nilalang na nakakuha ng tagumpay laban kay Celia. Napangisi naman si Celia nang makitang nagkakaisa si Sean at iba pa. Magwala, nang tumuntong siya sa lupa gamit ang kanyang mga paa, yumanig ang lupa, dahilan para mawalan ng balanse ang lahat. Kumakalat ang nakakatakot na aura, at naramdaman ang lahat na may mali. Parang may nangyari sa lugar na iyon. Bakit ako pinaghihigpitan? Hindi ko magagamit ang kapangyarihan ko. Sa isang iglap, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sean. Ako rin. Hindi ko makontrol ang kapangyarihan ko. Pakiramdam ko ay may nakadikit sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang pinaghihigpitan ang buong katawan ko. Ano ang nangyayari? Anong problema natin? Agad namang natulala ang lahat. Sila ay pinaghigpitan at hindi man lang ginagamit ang pinakapangunahing kapangyarihan. Hindi man lang makagalaw ang mga mahihina. Pwede ito ay. Sa sumunod na sandali, sabay silang tumingin kay Celia. Tila napalitan niya ang magnetic field ng lugar na ito nang itapak niya ang kanyang mga paa kanina lang. Nililimitahan ba nito ang ating enerhiya na nagdudulot sa atin ng pagkawala ng paggamit ng ating kapangyarihan? Habang nakatingin sa kanila ng walang ekspresyon, dahan-daang itinaas ni Celia ang kanyang kanang kamay at inindayog ito sa hangin. Biglang, isang malaking palad ang dumaan sa hangin, at halos ang buong Oakland City ay nanginginig. Maging ang mga maitim na ulap sa kalangitan ay nagkalat ng enerhiya. Dahil dito, si Sean at 12-12 ng mga tao ay natambas sa lupa. May isang palm print na kasing laki ng 4 na football field sa lupa, ilang talampakan ang lalim. Ito ay hindi may kakailan na isang nakakabighaning tanawin. Paanong ang lakas ng isang sampal ay nakakatakot? Siya ba ay isang Diyos? Bakit nakakatakot ang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito? Lahat sila ay may parehong iniisip habang sila ay nakahiga sa lupa. Matapos sampilan ni Celia, kalahati ng kanilang lakas ay natanggal. Ang natitirang kalahati ay pinahintulutan lamang silang halos hindi mabuhay. Nagpakita na pala siya ng awa. Kung hindi, lahat sila ay patay na. Ang dahilan ng patuloy na buhay sa kanila ay upang dalhin sila pabalik sa The Cardinal Hall para sa pagsasaliksik. Paano pumatay ng purong enerhiya na nilalang? Si Elder Celia mula sa The Cardinal Hall ang nagbigay ng sagot, kailangang maging malakas ang isa. Dahil ang mga ito ay binubuo ng mga nakakatakot na enerhiya, ang kailangan lang niyang gawin ay sabog ang enerhiya. Pagkatapos, mamamatay sila. Siyempre, ang mga enerhiya sa kanilang katawan ay masyadong nakakatakot para sa mga ordinaryong tao, at hindi sila maalis ng mga ordinaryong tao. Sa partikular, ang enerhiya na ginawa ng banggaan ng mga superparticle na natuklasan ni Jared ay mas nakakatakot. Kaya, upang talunin sila, ang tao ay kailangang maging sapat na malakas. Kasunod nito, sumigaw si Celia sa isang tiyak na direksyon, nakita mo ba? Ito ang solusyon. Isang bungkos ng basura. Anong lakas ng loob mong kaladkarin ang aking alagad sa bagay na ito dahil sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Pinagalitan niya ang mga taga The Cardinal Hall. Pagkatapos, sumigaw muli siya, hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Mabuti pang mawala ang mga nagpapaplano laban sa aking alagad. Wala ka bang ideya? Wala akong pakialam kung sino ka dahil lilipulin kita. Hindi may kakaila,
siya ang pinakadominanteng overprotective na babae sa kasaysayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2108. Paglikha ng bagong panahon. Binabalaan ni Celia ang lahat sa mundo na huwag makakuha ng anumang ideya tungkol kay Erudia at sa kanyang alagad. Kung noon pa man, kahit na paulit-ulit na nailigtas ni Levi si Erudia, hindi ito papansinin ng mga dayuhan dahil hindi ito nakakatakot. Gayunpaman, pagkatapos bigyan siya ng babala ni Celia, natakot ang lahat. Siya ay nagpakita ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng paghampas ng napakaraming purong enerhiya na nilalang sa lupa. Obviously, lahat ay natatakot sa kanya. Nang pinag-aaralan ng iba't ibang puwersa sa iba't ibang bansa kung paano haharapin ang mga purong enerhiya na nilalang, nagpakita siya at ipinakita na kaya niya silang patayin. Hindi masabi ang gulat na dinala niya. Samantala, bumagsak ang mukha ni Bruce dahil sa takot. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sinabi ng kanyang superior na ang Love of Gods ay maaaring makita sa mga purong enerhiyang nilalang. Lumalabas na sa mga mata ng mga talagang makapangyarihang mandirigma, ang mga purong enerhiya na nilalang ay mahina, na madaling durugan. Bago nila maabot ang antas ni Jared, lahat sila ay walang iba kundi mga mahina. Dahil doon, nabigo ng husto ang plano ni Bruce. Ang orihinal niyang plano ay gagamitin ang mga taong tulad ni Sean para pilitin ang The Cardinal Hall na ipakita ng isa-isa ang kanilang mga trumpeta. Ang Cardinal Hall ay dahan-daang magpapadala ng higit at mas makapangyarihang mga eksperto. Hindi bababa sa 10 batch at higit pa, at masusuri niya ang mga eksperto mula sa The Cardinal Hall. Sa kanyang inaasahan, hindi naging madali para sa The Cardinal Hall na harapin ang 12-dosenang purong enerhiyang nilalang. Kaya naman, inaasahan niyang magpapadala sila ng higit sa 10 batch ng mga eksperto ayon sa kanyang plano at ibubunyag ang karamihan sa kanilang mga trump card. Hindi niya alam na ang isang malakas na babaeng mandirigma ay lilito at sasampalin ang lahat ng purong enerhiya na nilalang sa lupa. Higit pa rito, masasabi ng lahat na siya ay nagpakita ng awa. Kung hindi, patay na si Sean at iba pa. Nakakakilabot, hinarap niya silang lahat ng isang sampal lang. Napatulala si Bruce, ngunit mas natulala ang The Cardinal Hall. Ang bagay na natalo natin ang ating mga utak ay naayos ng napakadali. Gayunpaman, kung minsan ang pagtatago ay hindi palaging isang magandang bagay. Sa ilang pagkakataon, mas mabuting maging mapagpasyahan at harapin ang problema minsan at para sa lahat. Naiintindihan mo na ba ngayon? Napakalakas ng Cardinal Hall at Eragon. Tulad ng hindi mo alam kung gaano kalakas ang Love of Gods. Binato siya ng malamig na tubig ng superior ni Bruce. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Bruce na siya ay masyadong mayabang. Napakawalang muwang isipin kung magagamit ko ang mga purong enerhiyang nilalang na ito upang sukatin ang lakas ng mga trump card ng The Cardinal Hall. Ang resulta ay halata, siya ay nabigo. Hindi lang iyon, nagdulot din siya ng isang baliw na ikinagulat ng buong mundo. Samantala, sa Sacred Organization, sa wakas ay naunawaan ng Death Fiend ang sinabi ni Dark Emperor kanina at ang kanyang paghamak sa mga nilalang na purong enerhiya. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang mga purong enerhiya na nilalang ay mahina. Kung hindi nila ito kayang harapin, hindi ito sapat na malakas. Hindi namin kayang pukawin ang The Cardinal Hall at Eragon. Talaga, ang pamana ng The Cardinal Hall at Eragon ay kasing haba ng kasaysayan ng Erudia, sabi ni Dark Emperor. Bumalik sa Oakland City, gumamit si Celia ng lubid para hilahin ang 12-dosenang purong enerhiyang nilalang. Nais niyang ibigay ang mga ito sa The Cardinal Hall para sa mga layunin ng pananaliksik. Kahit na mahina sila sa harap niya, kapaki-pakinabang pa rin sila kay Erudia. Kaagad, lumabas ang mga tao mula sa The Cardinal Hall para batiin siya, at bawat isa sa kanila ay nagpupunas ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Napakainit ng ulo niya at napakabilis niyang inaayos ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, siya ay mapagpasyahan at masigla. Bago ibigay ang purong enerhiyang nilalang, tiningnan niya ang mga taong nasa harapan niya ng may pang-aalipusta. Kayong mga mahihina, kahit ibigay ko sa iyo si Evie, hindi mo siya maaga. Ha, lahat sila ay nagulat, ngunit mabilis nilang naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ito ay simple. Ang ibig niyang sabihin ay napakalakas ni Forlivia na kahit ibigay niya ito ay hindi nila ito maaga.
Nang marinig iyon, hindi napigilan ng lahat na mabubuntong hininga. Maaari bang maging ganito kalakas ang isang brat? Matapos itong pag-isipan, nagkaroon ito ng kabuluhan dahil siya ay napakahusay, hindi banggitin na siya ay may patnubay ng ilang matatanda. Samantala, namutla ang iba't ibang puwersa matapos masaksihan ang lakas ni Celia. Masasabing lumikha siya ng bagong panahon sa kanyang sampal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2109. Ang sagradong organisasyon ay takot. Sa nito, ang problema sa purong enerhiya na nilalang ay nalutas, at sila ay kinuha ng The Cardinal Hall para sa pananaliksik. Pagkabalik ni Celia, lahat ng mga banal na general ay nanatiling malayo sa kanya hanggat maaari. Sa kabila ng kanyang paggawa sa napakaraming pamantayan, na nagdulot ng labis na sensasyon, at maaaring baguhin pa ang landas ng isang panahon sa pamamagitan ng paggawa nito, ang mga banal na general ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman. Malamang, kahit ang pinuno ng The Cardinal Hall ay hindi nang ahas na magsalita. Kaya naman, sinubukan nilang manatili sa malayo hanggat maaari. Ang nangyari ay nagpatibay sa katayuan ni Forlivia bilang isang bata na hindi maaaring masaktan. Gayunpaman, mas alam iyon ng mga nasa The Cardinal Hall. Ang nakita ng mundo sa nangyayari ay isang elder lang, pero talagang sobra 10 elder ang sumusuporta sa kanya. Isang matanda na ang nagdulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Kung higit sa 100 matatanda ang magsama-sama, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gayunpaman, ang mga hindi mula sa The Cardinal Hall ay walang alam tungkol dito. Akala nila iisa lang ang master ni Forlivia. Ang mga tao ng The Cardinal Hall ang nagdusa. Kahit na ang mga banal na general ay hindi nang ahas na pukawin siya, lalo na ang ibang mga tao. Samantala, nakahinga ng maluwag ang Rob Slayer mula sa Garrison Industry dahil sa wakas ay may pagpapatuloy ni Levi ang kanyang pagsasanay sa pag-iisa. Sa kanilang pagtataka, palihim na nagpadala ng The Cardinal Hall ng 2 purong enerhiya na nilalang para pag-aralan nila. Sa katunayan, ang mga miyembro ng The Cardinal Hall na naghatid ng mga ito ay hindi lubos na maisip kung bakit sila ibinigay sa Garrison Industry. Sa totoo lang, ito ay iniutos ng The Manifest Court upang mapag-aralan ng Garrison Industry ang pinagmumulan ng mga purong enerhiya na nilalang upang ayusin ang isang plano upang labanan at ipagtanggol laban sa kanila. Tinanong pa ni Rogue Slayer ang kinatawan ng The Cardinal Hall, okay na ba ang ina ni Mr. Garrison? Gayunpaman, ang mga kinatawan ng The Cardinal Hall ay tulala. Ano ang ibig mong sabihin sa ina ni Mr. Garrison? Wala kaming alam tungkol sa kanya. Sa isang iglap, nakaramdam ng pagkabalisa si Rogue Slayer. Hindi ba siya iniligtas ng mga tao mula sa The Cardinal Hall? May ganoon ba? Hindi. Talagang hindi. Bukod dito, hindi mo ba nakita kung gaano kadesidido at katatag ng The Cardinal Hall ang problema sa pagkakataong ito? Sa tingin mo ba kailangan nating iligtas ang isang tao ng palihim? Nang marinig iyon, si Rogue Slayer ay natigilan saglit. Totoo yan. Hindi na kailangang iligtas ang isang tao ng patago. Maaaring lumapit si Elder Celia at sampalan ang kalaban hanggang mamatay. Kung ganoon nga, sino ang nagligtas sa ina ni Levi? Nataranta ang lahat. At saka, kahit nahuli ng buhay si Henry at ang iba pa, hindi pa rin bumababa ang status ng pamilya Lopez at Black dahil pamilya sila ni Forlivia. Dahil alam ng lahat kung gaano ka-protective si Celia, walang nang ahas na saktan sila. Dahil doon, sila ang naging pinakakilalang pamilya. Hindi ko inaasahan iyon. Sa huli, kinailangan naming umasa kay Levi para matupad ang aming hiling. Naghinagpis ang mga mula sa pamilya Lopez. Matapos mangyari ang insidente kay Celia, tumahimik ang buong mundo. Kahit na ang Lab of Gods at Bruce ay hindi gumawa ng anumang mga galaw. Sa katunayan, natakot sila matapos bugbugin ni Celia. Napagtanto ng iba't ibang puwersa na kailangan nilang suriin si Erudia mula sa ilang aspeto. Sa makatuwid, hindi sila gumawa ng anumang mga galaw. Maliban sa ancient clans, walang gumawa ng hakbang. Samantala, nagbigay iyon ng panahon sa Garrison Industry na lumaki. Sinuportahan ng iba't ibang puwersa, ito ay umuunlad sa isang nakakatakot na bilis. Nag-imbento pa sila ng mga advanced na armas at teknolohiya. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Ang iba't ibang puwersa ay dumaan sa malalaking pagbabago.
Ito ay talagang isang karera laban sa oras. Naunawaan nilang lahat na malapit na ang bagong panahon. Kung ang sino man ay mabagal, malamang na maalis sila sa darating. Ang taong lubos na nagbago ay si Zoe. Sa loob ng nakaraang 3 buwan at ang oras bago iyon, gumamit ng ibang paraan ang Dark Emperor para pasiglahin siya. Boom! Sa wakas, nagkaroon ng malakas na ingay mula sa palasyo ng Sacred Organization. Dahil dito, ang mga ulap sa langit ay nagkalat, at ang lupa ay nanginginig. Ha, gumana ito. Mula sa langit ay nagmula ang tawa ng Dark Emperor, at isang bagong Zoe ang lumitaw. Ito, puno ng hindi paniniwala ang mga mukha ng 18 madilim na anghel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2110. Nawala si Levi. Paano siya naging napakalakas? Ano ang nangyari sa panahong ito? Nagawa ba ni Dark Emperor na ilabas ang kanyang buong potensyal? Kung tutuusin, malakas na ang 18 Dark Angels at iba pang miyembro ng Sacred Organization, pero bakit sila magpapakita ng ganoong ekspresyon kapag nakita nila si Zoe? Iyon ay dahil nakaramdam sila ng pang-aapi na katulad ng Dark Emperor sa kanya. Ipinakita nito na kahit na siya ay mas mababa kaysa kay Dark Emperor, wala siyang katapusan na malapit sa kanya. Nakakatakot lang yan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na nila ang dahilan kung bakit pinili ni Dark Emperor si Zoe bilang kanyang disipulo. Ang sagot ay dahil maaari siyang maging ganoon kalakas. Mula ngayon, ikaw na ang Empress ng Sacred Organization. Pangalawa lang sa akin ang status mo. Kaagad, pinasinayaan ng Dark Emperor si Zoe bilang Empress. Bagaman nagulat ang lahat, kumbinsido sila sa kanyang kapangyarihan. Samantala, ang Rogue Slayer at ang 5 Great Wars Regiment ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Emma at nagsimulang hanapin si Levi. Sa wakas, natagpuan ng Phoenix ang lokasyon ng pag-iisa ni Levi pagkatapos ng maraming pagsisikap. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong na walang mga resulta, nagpasya silang pumasok sa kanyang lokasyon ng pag-iisa, ngunit alam na niya ay nawala. Hindi ba nagsasanay si Mr. Garrison sa pag-iisa? Bakit wala siya dito? Agad na natigilan si Rogue Slayer at iba pa. Nang sumunod na sandali, lumingalinga si Kirin sa paligid at gulat na sinabi, na wala siya nang hindi bababa sa 3 buwan. Phoenix, mali ba ang pagkakalagay mo sa seclusion? Tanong ni Asher Dragon. Kaagad, sumagot ang Black Tortoise at White Tiger, imposible iyan. Tinulungan namin si Phoenix na mahanap ang lugar na ito. Nandito si Boss kanina. Oo. Hindi pwedeng magkamali. Nandito si Boss. Lahat ng ito ay naiwan niya, sagot ni Phoenix. Matapos mag-isip mabuti ang sitwasyon, sinabi ni Kirin, sigurado na narito si Boss para sa pagsasanay at umalis ng 3 buwan na nakakaraan. Hindi ba iyon ang panahon kung saan laganap si Sean at ang iba pang mga pure energy beings? Sa sandaling iyon, ang lahat ay huminga, at isang nakakatakot na kaisipan ang sumagi sa kanilang isipan. Sa oras na iyon, natapos na ni Levi ang kanyang pagsasanay. Hindi ba ibig sabihin nito ay kayanan niyang harapin ang mga pure energy beings? Marahil, gusto ni Boss na kumilos sa oras na iyon, ngunit lumitaw si Elder Celia mula sa The Cardinal Hall, kaya wala siyang nagawa, hula ni Kirin. Biglang sumilay ang ngiti sa mukha ng lahat. Matagal nang natapos ni Boss ang kanyang pagsasanay. Kumunat ang noo, nagtanong si Rogue Slayer, kung gayon, nasaan siya nitong 3 buwan? Bakit wala man lang balita? Kumbaga, dapat makipagkita siya sa amin pagkatapos niyang mag-training. Hindi rin kami sigurado, wala man lang balita sa kanya. Napailing ang lahat, sa kabaligtaran, nakangiti si Kirin. Ayon sa estilo ni Boss, dapat may ginagawa siyang massive. Malamang takot siyang ma-expose, kaya pala hindi niya kami kinontak. Pagkatapos ng lahat, ang Garrison Industry ay umunlad sa isang tiyak na sukat. Kaya, hindi naman tayo ligtas. Baka may nakabantay sa atin. Ilang sandali pa, tumango rin si Asher Dragon bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Kung kailangan tayo ng amo, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa atin. Ang dapat nating gawin ngayon ay paunlarin ang Garrison Industry. 3 months nang wala si Boss. Sa tingin ko ay magkakaroon ng ilang oras sa lalong madaling panahon. Dapat ito ay napakalaking. Hindi lang ako makapaghintay na makita iyon.
Bulalas ni Kirin na may pag-asa. Sa sandaling iyon, naunawaan ang lahat na kailangang magplano si Levi ng isang bagay na malaki matapos tapusin ang kanyang 3 buwan na nakakaraan. Sa katunayan, matagal nang natapos ni Levi ang kanyang pagsasanay. 3 buwan na ang nakalipas, nang mag-amok si Sean at ang iba pa, natapos na niya ang kanyang pagsasanay. Noong una, gusto niyang ibagsak silang lahat ng sabay-sabay, ngunit sila ay sobrang nakakalat. Dahil hinati nila ang sarili nila sa 2 tao sa isang grupo sa isang sona, imposibleng tipunin sila sa isang lugar. Kaya naman, naghihintay siya ng pagkakataon para magtipon silang lahat. Sa lalong madaling panahon, ang pagkakataon ay nagpakita mismo. Ito ay noong nakipag-usap sila sa The Cardinal Hall. Gayunpaman, nang malapit na siyang kumilos, lumitaw si Celia. Naiwan na walang pagpipilian, kaya lang niyang sumuko. Matapos masaksihan ang napakalaking kapangyarihan ni Celia at malaman ang sitwasyon ni Forlivia, alam niyang hindi na niya kailangang mag-alala pa. Kaya, nasaan si Levi? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2111. Patayin muna si Bruce. Sa katunayan, si Levi ay nasa isang mapanganib na lugar. Kasama niya si Sammy sa triple group sa Kirea. Ito ay isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Pagkatapos ng kanyang maraming pagpunta, bumalik si Levi at naging bahagi ng kanilang panloob na organisasyon. Kahit na ang triple group ay tumatakbong aso ng Lab of Gods, hindi ito isa na tahimik na sumuko sa Lab of Gods. Palihim nilang kinuha sa ilalim ng kanilang kontrol ang maraming bagay ng Lab of Gods. Tumagal ng 3 buwan si Levi para makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa Lab of Gods na nasa kamay ng triple group. Sa sandaling ito, nakagawa si Levi ng maraming conclusion. Ang pangunahing antas ng Lab of Gods ay hindi maabot. Walang paraan upang maabot ito at makontrol ito. Gayunpaman, tiwala si Levi na makokontrol niya ang mga tagapagsalita tulad ni Bruce at mga miyembro ng Outer Circle. Mayroon din siyang 80 hanggang 70% pagkakahawak sa triple group. Sige, alis na ako. Sabi ni Levi, matapos makitang nasa lugar na ang lahat. Nagmamadaling tanong ni Sammy, saan ka pupunta? Sa isang pagpatay. Mahinahong sagot ni Levi, dumating na ba ang panahon? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi. Maya-maya, wala na si Levi. Tiningnan niya ang mahabang listahan ng mga pangalan. Sino ang una kong papatayin? Tanong nito ngunit mabilis na nakapagdesisyon si Levi at nagdesisyon sa isang pangalan. Bruce. Sa mahabang listahan ng mga pangalan, ang isang ito ay namumukod-tangi. Bruce, matagal na kitang kaaway bago pa man kita kilala. Ngayon, oras na para mamatay ka. Wala nang gamit si Levi kay Bruce. Naglaro si Bruce ng kanyang huling trump card. Naisip niya na hindi na siya makakakuha ng anumang karagdagang impormasyon sa Lab of Gods mula sa kanya. Kaya naman, nagpa siya si Levi na patayin siya. Diretsong umalis si Levi kay Kirea papuntang Zarain. Mula sa intel na nakuha niya mula sa triple group, alam niyang nasa sarili niyang laboratorio si Bruce. Nagsasagawa siya ng pagsasaliksik tungkol sa mga nilalang na purong enerhiya na maaaring katunggali ni Jared. Samantala, sa isang lihim na base ng pagsasanay sa Zarain, nakikinig si Bruce sa isang ulat mula sa kanyang nasasakupan. Sa ngayon, ang aming mga hamon ay ang superparticle. Hindi kami makakagawa ng anuman na maihahambing kay Jared sa loob ng maikling panahon na ito. Ang iba pang mga pangkat ng pananaliksik ay hindi rin nakahanap ng isang natural na pagsunod para sa mga superparticle. Wala kaming ideya kung paano sila natuklasan ni Jared. Nagpatuloy siya pagkatapos ng isang paghinto, nagdududa ako sa ating kasalukuyang teknolohiya. Kahit na matutuklasan natin ang mga superparticle, hindi ako sigurado kung maaari nating i-extract ang mga ito. Maaaring may malaking panganib na kasangkot din. Kumunat ang noo ni Bruce. Parang walang nangyari. Napakahirap lumikha ng anumang bagay na natatangi at walang kapantay. Tingnan mo na lang ang mass-produced inferior version ni Sean. Ito ay winasak ni Celia ng The Cardinal Hall sa isang sampal. Pakituloy mo. Nagpapahinga ako. Bumalik si Bruce sa kanyang bahay sakay ng kotse. Hindi kalayuan ang bahay sa training base. Isa itong liblib na manor. Si Bruce ay isang napakamaingat na tao. Ang kanyang bahay ay parang isang hindi masisirang kuta. Siya ay nag-install ng pinakamahusay na sistema ng pagtatanggol.
Dinisenyo ang bahay na may mga ruta ng pagtakas at iba pang kagamitang legal iligtas ng buhay. Mahigpit na binantayan ang buong lugar. Lahat ng natitirang purong enerhiyang nilalang ay sumusunod sa kanya saan man siya pumunta. Ginawa ni Bruce ang lahat ng hakbang upang matiyak na walang mangyayaring masama sa kanya. Tiniyak pa niya na ang manor ay nasa loob ng perimeter ng God Scepter. Ang lahat ng mga hadlang at pag-iingat na ito ay upang maprotektahan ang kanyang buhay sa lahat ng mga gastos. Ganon din, bago siya matulog, nagbigay siya ng mga paalala na suriin ang buong lugar, kahit na may tiwala siyang walang makakahanap sa kanya doon. Masyado siyang takot sa kamatayan. Nang mga 10:00 ng gabi, dumating si Levi sa isang tiwangwang na rehiyon sa Zarain. Nang nasa prohibited area siya ng Lab of Gods, may hamarang kaagad sa kanya. Ipakita ang iyong access pass o magsagawa ng pag-scan sa pagkilala sa mukha. Ngumiti si Levi at sinabing, kailangan ko ba ng access pass para makapagsagawa ng pagpatay? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2112. Mission to Kill. Ano? Pumapatay. Bago pa makapag-react ang mga gwardya, napadpad na sila sa lupa. Sa isang hininga, patay na ang lahat ng gwardya sa poste na iyon. Sa sandaling itinaas ang karit ng Grim Reaper, walang tigil ito. Sinimulan ni Levi ang kanyang pagpatay. Ang lahat ng bukas at tago ng mga gwardya ay nawala ng walang bakas. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi sila makapagpadala ng anumang alarma o signal. Walang nakakaalam na napakalapit ni Levi sa training base dahil normal ang lahat. Yun ang advantage ng triple group. Nagbigay sila ng ilang hilaw na materyales at mga sample ng pagsubok sa Lab of Gods. Bilang resulta, may alam sila tungkol sa sitwasyon sa training base. Naging madali para kay Levi ang pagpasok sa lugar. Pagkaraan ng 1 oras, ganap na inalis ni Levi ang perimeter defense ng training base ni Bruce. Mahigit 10,000 lalaki ang namatay, ngunit sa ibabaw, lahat ay kalmado at normal. Walang sino man sa training base ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Levi habang papalapit sa training base. Bruce, malapit na ang iyong wakas. Sisirain muna niya ang training base, pagkatapos ay papatayin si Bruce. Pumasok si Levi sa training base nang walang anumang problema. Walang nakadetect sa kanya. Nang makarating siya sa core area ay doon lang siya nadiskubre dahil sa paraan ng pananamit niya. Sa laboratorio, lahat ay nakasuot ng kanilang protection na damit, ngunit si Levi ay nasa normal na damit. Tumayo siya na parang masakit na hinlalaki. Lahat ng mata ay nakikipag-ugnayan kay Levi. Sino ka? Bakit ka nandito? May nagtanong agad. Wala masyado. Nandito ako para patayin kayong lahat. Hindi na siya nagsalita bago nagsimulang mamatay. Sa lalong madaling panahon, may mga tambak na katawan sa lahat ng dako. Boom! Sabay-sabay niyang pinatay at sinira ang training base. Sa wakas ay dumating si Levi sa main control room. Kinopya niya ang lahat ng data pagkatapos ay tinamaan ang huling suntok sa base ng pagsasanay. Boom! Agad na nasunog ang training base. Ang ilang napakalakas na materyal ng enerhiya ay sumabog din sa parehong oras. Nakakatakot ang puwersang ginawa. Ang buong base ng pagsasanay ay sumabog sa hangin. Isang ulap ng kabute ang nabuo. Ang impyerno ay kumalat ng milya-milya sa paligid. Parang apocalypse. Ang Lab of Gods ay hindi lamang tumutukoy sa isang laboratorio. Ito ay isang codename. Maraming training base. Ang partikular na base ng pagsasanay na ito ay ipinagkaloob kay Bruce. Napakataas ng katayuan ni Bruce, kaya, ang training base na ito ay isa sa mga pangunahing training base. Ang pagkawasak nito ay isang matinding dagok. Nang sumabog ang base ng pagsasanay, natanggap ni Bruce ang impormasyon. Beep, beep, beep. Umalangaw sa manor ang tunog ng sirena. Naghintay si Bruce hanggang sa magising ang lahat. Sa katunayan, ang mga operating system ng manor at ang training base ay konektado. Nang kopyahin ni Levi ang data sa training base, kinopya rin niya ang sa manor ni Bruce. Pagkatapos, agad niyang ipinadala ang data kay Sammy. Nagawa ni Sammy ang kanyang nangungunang hacker, at sa loob ng ilang sandali, naparalisa ang buong sistema ng asyenda. Ang buong sistema ng depensa ay lahat down. Samantala, sa manor, sa wakas ay natauhan si Bruce. Anong nangyayari?
Anong nangyayari? Masamang balita, may nakalusot sa training base namin at sinira ito. Walang nakaligtas doon. Nawalan din ng kontrol ang defense team para sa training base. Hindi namin alam kung paano nangyari. Ang sistema para sa aming manor ay paralisado. Sunod-sunod ang masamang balita. Namutla si Bruce, nawala ang kulay sa mukha niya. Anong kapahamakan? Ito ay para sa tunay. Pupunta siya para sa akin. Umalis kayong lahat, sigaw ni Bruce. Ginoo, Johnston, ang aming sasakyang panghimpapawid ay nakababa. Hindi sila makapagsimula, sumama ka sa amin. Aakayin na sana siya ng mga tanod ni Bruce palayo ng may pamilyar na boses. Bruce, sinusubukan mong tumakas. Hindi pwede. Kinilabutan si Bruce. Napakapamilyar ng boses na ito. Gumamit din ito ng wikang Erudian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2113. Instant na kamatayan ng pure energy beings. Si Levi pala. Nakilala ito ni Bruce sa wakas. Boses ito ni Levi. Pwede ba talaga si Levi? Napakaraming tao ang nagbabalat kayo sa kanya kamakailan. Baka hindi ibig sabihin ng boses na siya talaga iyon. Maaaring ang sacred organization na darating para sa akin. Kung si Levi man o hindi, nalantad ang training base, at ang tanging naisip ni Bruce ay tumakbo. Tumakbo ka, mabilis. Inutusan ni Bruce ang lahat na tumakas kasama niya sa lihim na daanan. Kasabay nito, inabisuhan niya ang iba pang Lab of Gods tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Handa siyang pindutin ang ultimate panic button kung ang mga bagay ay lumampas sa kanyang kontrol, upang matrigger ang emergency rescue mula sa Lab of Gods. Sinusubukan mo bang tumakbo, Bruce? Muling dumating ang boses. Sa sumunod na segundo, lumapag si Levi. Nagkahiwa-hiwalay ang lupa sa lahat ng direksyon. Ang mga sirang piraso ay nagsisiwalat ng hitsura sa ilalim ng lupa. Ang lupa sa ilalim ng training base ay may butas. Isang warren ng mga sipi ang itinayo na makikita sa maraming lugar sa Zarain. Ito ang sikreto ng training base. Lahat ay madadala sa ilalim ng lupa nang walang nakakaalam. Sa kasamaang palad, isang malakas na stomp mula sa paa ni Levi ang bumagsak sa ibabaw upang ipakita ang mga lugar sa ilalim ng lupa. Ito ay isang medyo nakakagulat na tanawin. Magugulo ang isip ng isang tao sa pagkakaroon ng hitsura sa ilalim ng napakalaking lugar na ito. Ang pera at mga nakikitang ginugol sa paglikha nito ay hindi nakapanipaniwala. Ito ay kung gaano nakakaalarma ang Lab of Gods. Itinoon ni Levi ang kanyang mga mata sa tumakas na si Bruce at ang kanyang mga tauhan. Boom! Hinabol niya sila sa bilis ng kidlat at nagpakawala ng isa pang malakas na suntok. Umikot siya papunta kay Bruce at sa daan-daang lalaki. Basag! Basag! Ang kanyang huling suntok ay ganap na napawi at na-flatten ang underground facility. Huminto si Bruce at ang kanyang mga tauhan sa kanilang landas. Sino ka? Sigaw ni Bruce. Hindi mo ba nakikilala ang boses ko? Natatawang tanong ni Levi. Tumigil ka sa paglalaro. Hindi ikaw si Levi. Matagal nang namatay si Levi. Tumanggi si Bruce na maniwala sa kanya. Kunin mo siya. Utos ni Bruce. 4 na purong enerhiyang nilalang ang agad na sumugod kay Levi. Mababawasan ni Celia ang purong enerhiyang nilalang sa isang haplos ng kanyang kamay, ngunit ilan sa mundo ang kapantay ni Celia. Wala, siya ay nag-iisa. Ang mga nilalang na purong enerhiya ay nananatiling isang nakakatakot na puwersa na maaaring magsimula alang. Walang ibang nakakaalam ng paraan para harapin sila. Pagkatapos ng lahat, wala kang kapangyarihan ng Celia. Ang 4 na purong enerhiyang nilalang ay lumabas ng todo dahil alam nilang hindi sila mapapatay o masisira. Walang paraan na mapapatay sila ng kanilang kalaban. Nakipaglaban sila ng hindi nangyari ng pag-iingat o pagtatanggol. Nakipaglaban sila ng walang takot sa kaalamang hindi sila mapahamak. Boom! 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 Nag-flash out si Levi ng 4 na daliri sa sobrang bilis sa kanilang 4. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang parang nawala ang kanilang kamalayan sa kanilang katawan. Oh, ang matinding sakit. Talagang naramdaman nila ang sakit. Hindi nila matukoy ang sakit, ngunit ito ay nasa lahat ng dako. Wala silang tunay na katawan, tanging kamalayan lamang. Ito ay isang kakaibang karanasan ng pakiramdam ng sakit sa lahat ng dako ngunit hindi alam kung saan ang sakit ay.
Hindi sila mas mahusay kaysa sa kalagayan ni Sean at ng kanyang mga tauhan 3 buwan na ang nakakaraan. Whoosh! Whoosh! Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang isang maliit na itim na butas ay nasa bawat dibdib nila, na may apoy sa paligid nito. Ito ang resulta ng pagkislap ng daliri ni Levi. Bawat isa sa kanila ay may maliit na butas. Bigla silang nagkaroon ng premonition of doom nang makita nila ang butas na may ring of fire. Boom! Biglang sumabog ang maliit na butas. Ang 4 na purong enerhiya na nilalang ay nagkawatak-watak sa pagsabog ng walang bakas. Ang nakakatakot na enerhiya ay nawala sa isang iglap. 4 na purong enerhiyang nilalang ang napatay sa isang segundo. Isang nakamamatay na katahimikan ang dumating sa lugar. Nagulat si Bruce. Nagulat ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2114. Ang ipinagbabawal na teknik ni Levi. Ano? Sino ang makatiis niyan? Masyadong nakakatakot iyon. Ang pangalawang selya ng The Cardinal Hall ay lumitaw. Kaya niyang pumatay ng 4 na purong enerhiyang nilalang sa isang iglap. Sinong mag-iisip niyan? May magagawa talaga ang ginawa ni Celia ng The Cardinal Hall. Patayin ang purong enerhiyang nilalang sa isang segundo. Lahat ng tao mula sa Lab of Gods ay lubhang natakot sa kanilang nakita. Ito ay isang napipintong sakuna. Kinagat ni Levi ang kanyang mga labi. Ang paraan ng pagpatay niya sa purong enerhiyang nilalang ay iba kay Celia. Masyado siyang makapangyarihan. Napakalakas na walang halaga sa kanya. Wala siyang pakialam kung sino sila, at bumaba ang kanyang kamay sa isang stroke. Nagawa ni Levi na maghatid ng instant na kamatayan sa mga purong enerhiya na nilalang dahil sa kanyang nag-iisa na pagsasanay. Kumuha siya ng iba pang forbidden techniques, binago at muling isinama ang mga ito sa isang bagay na bago at kakaiba. Ang ginamit lang ni Levi ay ang one-finger technique na nagkonsentre sa lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan sa isang explosive point. Lumikha ito ng maisip na mapanirang puwersa sa isang iglap na maaaring lipulin ang lahat. Kahit na ang makapangyarihang purong enerhiyang nilalang ay hindi ito madaig. Ang mga nabagong pamamaraan na naging pag-aari ni Levi ay maihahambing ang lakas sa orihinal na mga ipinagbabawal na teknik. Gayunpaman, kailangan niyang bayaran ang halaga ng pagkaubos ng kanyang labis na enerhiya sa tuwing gagamitin niya ito. Kapag nagamit na niya ang kanyang one-finger technique, aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan bago siya ganap na maibalik at gamit itong muli. Ang agarang konsentrasyon ng kapangyarihan sa isang solong paputok na punto ay kumonsumo ng maraming lakas mula sa kanyang katawan. Kahit na pinagbuti niya ito, hindi niya ito dapat gamitin ng madalas. Ang kapangyarihan na naubos mula sa kanya ay hindi na mababawi ng ganoon kaga. Hindi naisip ni Bruce at ng kanyang mga tauhan na magiging ganito ang mga bagay. Nagpa siya si Levi na patayin si Bruce ngayon. Boom! Bigla siyang sumulpat sa harap ni Bruce. Tumalon ang lahat sa takot. Isinuot kaagad ni Bruce ang kanyang baluti habang ang iba ay sinubukang pigilan si Levi. Boom! Boom! Sinusuntok ni Levi ang lahat ng nakatayo sa kanyang dinadaanan. Sunod-sunod silang sumabog. Kung ang purong enerhiyang nilalang ang humahadlang sa kanya, agad na ginamit ni Levi ang kanyang bersyon ng binagong forbidden technique. Isa-isang pinasabog ang purong enerhiyang nilalang. Walang tigil si Levi. Nagdadalamati si Bruce sa katotohanang hindi niya nakuha ang purong enerhiyang nilalang na mayroon si Jared. Sa halip, nakuha niya ang mas mababang bersyon na ginawa ng marami na ngayon ay sinisira sa isang segundo. Gayunpaman, ang mga tauhan ni Bruce ay matigas na humahadlang kay Levi hanggat kaya nila. Handa silang ayalay ang kanilang buhay para sa kanya. Masyadong malakas ang lakas ni Levi, at sunod-sunod silang bumagsak. Tumalsik ang dugo at lumipad ang mga buto. Marami ang nagsingaw sa isang sumasabog na fog ng dugo. Ang dalisay na enerhiyang nilalang ay nagkawatak-watak at naglaho. Isang malungkot na estado ang dumating sa kanila. Paunti ng paunti ang mga tao. Papalapit na si Levi kay Bruce. Lumaki ang gulat ni Bruce at galit na naghahanap ng tulong. Sa kasamaang palad, lahat sa loob ng 50 milya ay pinatay ni Levi. Ang papasok na air rescue ay nakatagpo ng interference sa kanilang mga aircraft system at wala silang magawa. Siniguro ni Sammy na ang kanyang hacker ay nagpapatuloy sa panghihimasok. Bilisan mo, halika, support team, magmadali. Si Bruce ay pinagpapawisan ng malamig.
Nakita niya na ang kanyang mga tauhan ay lubhang nabawasan. Hindi na niya gustong malaman kung sino ang salarin. Ang tanging gusto niya ay mabuhay. Nagpatuloy ang masaker. Walang humpay ang pagligaw ng dugo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga lalaki. Boom! Ang huling purong enerhiya na nilalang ay tinarget ng daliri ni Levi at nawala sa manipis na hangin. Ang natitirang dosina o higit pang mga tao sa tabi ni Bruce ay natulala at natulala, kasama si Peter. Arg! Takbo! Napaungol sila sa panlulumo. Iniwan nila si Bruce at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi sila tanga sa kritikal na sandaling ito. Hindi sila pinansin ni Levi. Ang target niya ay si Bruce. Pinindot ni Bruce ang ultimate panic button. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nakasalalay doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2115. Tumawag si Bruce para sa emergency rescue. Hehe, may tinatawag ka ba? Tingnan natin kung sino ang makakaligtas sa iyo. Ngumisi si Levi. Siya ay nagpasya na Bruce ay dapat mamatay. Walang makakapidyo sa akin na patayin siya. Habang nanawagan si Bruce para sa emerhensyang pagsajep, ang mga signal ay naglakbay patungo sa 8 mga base ng pagsasanay daan-daang kilometro ang layo. Ang mga training base na ito ay nasa kabundukan, ilalim ng lupa, o sa ilalim ng dagat. Ang mga signal ay nag-activate ng mga sistema ng paglulunsad sa lahat ng 8 mga base ng pagsasanay sa parehong oras. Pagkatapos, ang mga sistema ng paglulunsad ay umusok at bumaril ng 8 sinag ng liwanag sa kalangitan. Ang puwersa ng bawat paglulunsad ay katumbas ng paglulunsad ng isang rocket. Gayunpaman, sa halip na mga rocket, naglunsad sila ng 8 tao sa kalangitan. Ang bawat isa sa kanila ay nagsusuot ng mga makina ng spaceflight sa kanilang likuran, at ang bawat isa sa mga makinang ito ay katumbas ng 4 na makina ng paglipad sa kalawakan. Higit pa rito, nakasuot din sila ng mga sandata na maraming beses na mas malakas kaysa sa mga materyales sa isang spacecraft. Sa makatuwid, maaari nilang mapaglabanan ang puwersa ng mga makina ng spaceflight. Kung hindi, ang presyo mula sa paglulunsad ay magwawatak-watak sa kanila. Bilang karagdagan, mayroon din silang hindi kapani-paniwalang pangangatawan, na naging dahilan upang mas lumalaban sila sa lakas ng makina. Kung walang ganoong pangangatawan, ang isang maliit na vibration mula sa makina ay maaaring pumatay sa kanila. Ang mga taong ito ay ang Extreme Rescue Squad mula sa Lab of Gods. Maaari nilang iligtas ang sinuman sa pinakamaikling panahon. Matapos ilunsad siya sa papawid, ang 8 mga miyembro ng club ay naglakbay sa bilis ng rocket patungo sa destinasyon. Naabot nila si Bruce halos kaagad, kahit na isang makina lang ang kanilang na-activate bawat isa. Higit pa rito, ang medyo malapit sa distansya ay nag-ambag din sa kanilang mabilis na pagdating. Boom! Boom! Pumutok ang asol na apoy mula sa mga makina sa likod nila, na lumilikha ng mga malalakas na hangin na nagiging sanhi ng pagngangalit at paggulong ng hangin sa paligid. Boom! Pinaandar nila ang kanilang mga makina at nagmamadaling salakayin si Levi. Ang layunin ng Extreme Rescue Squad ay hindi pumatay kundi iligtas. Binalak nilang pilitin si Levi para makatakas si Bruce. Gayunpaman, hindi nila inisip kung ano ang kanilang gagawin kay Levi pagkatapos nito. Ang mga makina sa kanilang likuran ay ganap na na-activate, na nagbibigay sa kanila ng pinakamataas na lakas at bilis. Ito ay isang kapangyarihan at bilis na hindi pa nakikita. Umalis ka! Galit na sigaw ni Levi. Nagpaputok siya ng isang suntok, na nagpadala ng isang alon ng puwersa laban sa kanila. Bang! 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 Ang puwersang iyon ay nagpatuloy sa kanilang 8. Hindi ito makapaniwala at ikinagulat ng 8 miyembro ng Extreme Rescue Squad. Paano niya malalabanan ang puwersa ng isang spaceflight engine? Ay activate natin ang isa pang makina. Mabilis silang nag-usap at nag-activate ng isa pang makina. Vroom, vroom, vroom. Matapos ay activate ang 2 makina, na puno ng mga dumadagandong na ingay ang hangin, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at pagtaas ng mga ulap ng alikabok. Boom! Boom! Ang pangkat na 8 tao ay lumipat ng ilang beses ng mas mabilis at sa mas malaking puwersa kaysa dati. Inaasahan nilang dudurog si Levi sa pagkakataong ito. Boom! Gayunpaman, sinalubong sila ni Levi ng isa pang suntok. This time, ang lakas ng suntok niya ay nagpalipad na naman sila.
Nakakatakot yon. Oh my goodness. Tao rin ba siya? Paano niya makakayanan ang puwersa ng dalawang spaceflight engine? Pagkatapos, na-activate nila ang ikatlong makina. Sa sandaling ito, ang mga sandata sa kanilang katawan ay nanginginig dahil sa matinding pressure. Boom! Gayunpaman, ang resulta ay nanatiling pareho, at ang kanilang pag-atake ay nanatiling walang silbi. Ang suntok ni Levi ay nagbunga ng nakakatakot na puwersa na nanag sa kapangyarihan ng tatlong makina. I-activate natin ang pang-apat na makina. Sigaw ng isa sa kanila. Lahat silang 8 ay nabaliw sa galit. Sa totoo lang, pinapayagan lamang sila ng kanilang mga armor na i-activate ang tatlong makina ng pinakamaraming. Dati, lagi nilang nagagawang pumatay ng sino mang may kapangyarihan ng tatlong makina. Kaya, hindi na nila kailangan ang pang-apat. Gayunpaman, masyadong malakas si Levi, kaya't wala silang pagpipilian kundi i-activate ang ika-4 na makina. Ang ika-4 na makina ay nasa eksperimental na yugto pa rin at hindi kailanman nasubok sa isang labanan. Kaya naman, hindi alam ng Extreme Rescue Squad kung kakayanin nila ang puwersa. Gayunpaman, pinaandar nila ang ika-4 na makina, at ang kapangyarihan mula sa 4 na makina ay agad na nagdulot ng malaking bunganga sa lupa at isang dumadagandong na dagandong sa hangin. Ang kanilang mga baluti ay nasa bingit ng pagkabasag anumang sandali, at nakaramdam sila ng matinding panggigipit sa kanilang katawan. Nabaliw na sila at gustong ipaglaban si Levi sa lahat ng mayroon sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2116. Palm Bruce. 4 na makina ang pinakamaraming na-activate nila. Ito rin ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Tapikin, tapikin, tapikin. Nagkaroon ng sunod-sunod na ingay sa hangin, at yumanig ng husto ang bakuran na malapit ng mahati. Kasabay nito, ang mga agos ng hangin ay gumagalaw ng marahas sa likuran nila. Sisingilan. Sila ay sumigaw, at ang 8 miyembro ng pangkat ay nagtulak sa kanilang sarili patungo kay Levi sa tulong ng kanilang mga makina. Ang bawat isa sa kanila ay lumipat sa ibang direksyon. Ang lakas ng propulsion lamang ay sapat na upang masira ang sinuman. Gayunpaman, nakangisi si Levi habang nakatayo sa gitna. Nakamit niya ang napakalaking kaliwanagan mula sa kanyang nag-iisang pagsasanay. Higit pa rito, hindi siya nagpahinga sa kanyang 3 buwan sa triple group ngunit patuloy na pinahusay ang kanyang kapangyarihan. Itinuro sa kanya ng kanyang master ang mga pangunahing pamamaraan upang ituloy ang tunay na kapangyarihan at bilis. Kaya, patuloy siyang lumakas. Sa pamamagitan ng pag-asa sa itinuro ng kanyang Panginoon, makakamit niya ang maraming bagay. Matapos itago ni Levi ang kanyang sarili upang makahanap ng isang paraan upang talunin ang mga purong enerhiya na nilalang, nakakuha din siya ng isang bagong pananaw at naisulong ang kanyang mga kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang bilis at lakas sa ibang antas. Bukod dito, natutunan niyang i-coordinate ang annihilation blow at tipunin ang kanyang enerhiya upang lumikha ng pagsabog. Boom! Boom! Habang sinisingil ng 8 miyembro ng Extreme Rescue Squad si Levi, libu-libong suntok kaagad ang inilunsad niya sa kanila. Ang Extreme Rescue Squad ay naglalakbay sa napakabilis. Bigla silang huminto sa himpapawid. Boom! 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 Nagkaroon ng mga malalakas na ingay, at lumabas ang usok sa kanilang mga makina ng spaceflight. Bang! 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 Basag! Biglang sumabog ang mga makina. Ang pagkasira ng mga makina ng aerospace ay nagdulot sa kanila ng isang mapangwasak na suntok, na naglagay sa kanila sa bingit ng kabuoang pagkatalo. Basag! Sa sobrang takot nila, sunod-sunod na nabasag ang kanilang mga sandata. Wala sa mga armor ang makatiis sa lakas ng pagsabog mula sa makina. Ito ang resulta ng Annihilation Blast. Ngayon lang, ginawa ni Levi ang Annihilation Blast gamit ang kanyang mga kamao, dahilan para sumabog ang kanilang mga makina. Puff! Puff! Maingat na pinili ng Lab of Gods ang 8 miyembrong ito ng Extreme Rescue Squad mula sa buong mundo para sa kanila hindi kapani-pani walang pangangatawan. Gayunpaman, lahat sila ay nasa bingit ng kamatayan. Sa huli, lahat silang 8 ay namatay at tumalsik ng dugo kung saan-saan. Nagspray pa sa buong Bruce ang mainit nilang dugo. Walang pinagkaiba na nakasuot siya ng baluti. Ang mga sandata na isinuot ng Extreme Rescue Squad ay nagkapira-piraso. Kung ikukumpara sa armor nila,
parang paper-made ang armor niya. Natigilan si Bruce sa nangyari. Hindi pa siya nakaramdam ng pag-asa gaya ngayon. Wala nang silbi ang lahat ng kanyang trump card, kasama na ang emergency rescue na tinawagan niya. Sa makatuwid, ang kanyang kamatayan ay nalalapit. Bagamat alam ng Lab of Gods kung ano ang nangyari dito, walang paraan para sumugod sila ng ganoon kaga para iligtas siya. Isa na siyang nakaupong pato, at huli na para sa kanya. Sino ba siya? Noong una, akala niya ay nagpapanggap ang taong iyon kay Levi. Itataya pa niya na isa iyon sa sacred organization. Ngayon, hindi na niya alam. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang taong iyon. Higit pa rito, naramdaman niya ang isang malakas na hangarin ng pagpatay mula sa kanya. Kahit sino ka pa, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung aalis ka ngayon, hahayaan kitang mabuhay. Sinubukan ni Bruce ang kanyang makakaya na manatiling kalmado at bumili ng oras. Tumawa si Levi at sinabing, Bruce, isa kang tusong matandang fox. Sinusubukan mo bang bumili ng oras? Hehe, maglakas loob ka bang patayin ako? Sigurado ka bang mapapatay mo ako? Kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan pagkatapos? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung papatayin mo ang isang pangunahing miyembro ng konseho sa Lab of Gods? Hindi mo ba alam kung ano ang mga trump card ko? Pinilit ni Bruce ang sarili na manatiling kalmado. Gayunpaman, tumawa si Levi at naglakad palapit sa kanya. Bakit hindi kita patayin at alamin sa sarili ko? Namumula ang mga mata ni Levi, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas nagbabanta kaysa dati. Matagal na niyang tiniis si Bruce. Kaya naman, determinado siyang patayin siya ngayon. Paalam, Bruce. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2117. Patay na si Bruce. Boom! Binasag ni Levi ang baluti ni Bruce sa isang suntok. Paf! Pagkatapos, maraming dugong sugat ang lumitaw sa katawan ni Bruce. Nakatingin lang si Bruce sa gulat sa nangyayari sa kanya. Bruce, matagal na kitang gustong patayin. Sabi ni Levi habang tinitingnan ang mga sugat sa buong katawan ni Bruce. Ngayon, nakita na ni Bruce sa wakas ang mukha ni Levi. Wala siyang choice kundi maniwala na ang lalaking nauna sa kanya ay si Levi. Ikaw yan. Kamusta ka buhay? Hindi pwede. Paano ito posible? Ikaw na lahat. Tila nabaliw si Bruce nang sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Si Levi ang nasa likod ng lahat ng nangyari mamaya. Ngunit, paano siya nakaligtas? Natagpuan ni Bruce ang katotohanan na si Levi ay buhay na mas nakakatakot kaysa sa kanyang nalalapit na kapahamakan. Oo, buhay pa ako. Kung gusto mo akong talunin, hintayin mo ang susunod mong buhay. Kaagad pagkatapos noon, sumabog si Bruce sa ambon ng dugo at namatay. Ang natitira ay isang pool ng dugo. Walang pagkakataon na mabubuhay siya. Si Bruce ang pinakamakapangyarihang tagapagsalita ng Lab of Gods. Noon, muntik na niyang sirain si Erodia, pero ngayon, patay na siya. Phew! Nakahinga ng maluwag si Levi. Patay na siya sa wakas. Matapos patayin si Bruce, umalis kaagad si Levi sa eksena. Nang dumating ang hukbo mula sa Lab of Gods, wasak na ang lugar. Gayunpaman, hindi iniwan ni Levi si Zarain. Nagtungo siya sa ibang lugar upang panasan ang iba pang mga tagapagsalita. Sa loob ng isang gabi, pinatay ni Levi ang kabuoang 13 tagapagsalita ng Lab of Gods at sinira ang 12 ng mga training base ng Lab of Gods. Ang buong Zarain ay nahulog sa kaguluhan. Ang mga puwersa mula sa Lab of Gods ay hinabol si Levi kahit saan ngunit hindi siya mahanap. Ang kanyang mga galaw ay mali-mali, at siya ay umalis kaagad pagkatapos ng pagpatay. Isa pa, pinatay lang niya ang tagapagsalita. Wala sa kanila ang pangunahing miyembro ng Lab of Gods. Kaya naman mahirap siyang subaybayan. Pagkatapos, umalis si Levi sa Zarain, ngunit hindi bago pumatay ng ilan pang tagapagsalita ng Lab of Gods doon. Susunod, nagpatuloy siya ayon sa isang listahan ng pangalan at pinatay ang higit pang tagapagsalita ng paisa-isa. Nagpatuloy ang pagpatay. Binalak ni Levi na lipulin ang lahat ng mga tagapagsalita. Ngayon, kumalat ang balita na si Bruce, ang nagtatag ng Lab of Gods, ay pinatay. At saka, may Samira sa training base ni Bruce. Nagulat ang buong mundo. Alam ng lahat na si Bruce ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo.
Siya ay isang bangungot sa maraming bansa at puwersa. Kaya naman laking gulat ng lahat nang malaman na siya ay bumagsak. Ang balita ng pagkamatay ni Bruce ay kumalat sa lahat ng sulok ng bawat bansa. Ang kanyang mga kaaway ay sumabog sa isang pagdiriwang. Nagdala si Bruce ng maraming sakuna sa mga nakaraang taon. Kaya naman, gusto ng maraming tao na patayin siya, ngunit wala silang magagawa laban sa kanya. Habang lumalakas si Bruce, naging mas prominent rin ang Love of Gods. Imposibleng maalis siya. Matapos matuklasan ng mga tao ang emergency rescue system ng Love of Gods, alam nilang imposibleng patayin siya. Samantala, si Bruce ay patuloy na tumataas sa mga ranggo at isang hakbang ang layo mula sa pag-abot sa pangunahing antas. Ngayon na siya ay patay na, ito ay isang napakalaking dagok sa Love of Gods. Nagdusa sila ng suntok nang sirain ng Sunstones ang isang training base. Ngayon, ang Love of Gods ay nagtamo ng mas matinding suntok sa pagkamatay ni Bruce. Sa lahat ng mga taon na ito, kinakatawan ni Bruce ang Love of Gods sa paghawak ng mga panlabas na bagay. Ngayon na ang isa sa kanila mga pinagkakatiwalaang tao ay patay na, ang Love of Gods ay nasa kalungkutan. Dumagundong sa galit ang superior ni Bruce. Dapat nating ipaghiganti si Bruce at alisin ang kahihiyan ng pagkatalo. Samantala, patuloy na pinatay ni Levi ang mas maraming tao sa listahan ng kanyang pangalan. Nalampasan niya ang halos 3/4 ng listahan ng pangalan. Pagkatapos, nagpakita si Levi malapit sa reso niya. Nagkaroon ng tagapagsalita sa Love of Gods sa reso niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Levi. Naramdaman niyang may malapit sa kanya. Sa susunod na sandali, ilang anino ang lumitaw mula sa kung saan. Levi, hindi ka panipaniwala. Nagawa mong patayin si Bruce. Nakangiting sabi ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2118. Harang ng 18 madilim na anghel. Hindi na kailangan pang tanungin ni Levi kung sino sila dahil nakilala na niya sila sa Zyperia kanina lang. Sila ang mga Dark Angels mula sa Sacred Organization. Pamilyar kay Levi ang kanilang aura. Sa una, 4 na tao ang hamarang sa kanya. Tapos, may isa pang tao, yung leader nila. Halos nahulaan ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay Death Fiend. Not bad, hanap mo na ako. Walang sino man mula sa Love of Gods ang makakagawa niyan. Ngumisi si Levi. Nakangiting sabi ni Death Fiend, sila kasi ang inaatake habang nanonood kami sa gilid. Magkaiba tayo ng pananaw. Tama siya. Mas nakikita ng isa ang sitwasyon bilang isang tagalabas. Malinaw na umatake si Levi, kaya lohikal na, ang mga puwersa mula sa Love of Gods ay dapat na mahanap siya ng madali. Sa kasamaang palad, ang mga pag-atake ay nagpapadala sa kanila sa isang estado ng pagkagulo. Kaya naman, pinamunuan sila ni Levi sa pamamagitan ng kanilang mga ilong at nagtagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila mahanap. Sa kabilang banda, ang Sacred Organization ay nagmamasid mula sa gilid. Dahil hindi sila naapektuhan ng mga pag-atake, madali nilang matunten si Levi. Tinanong ni Levi, bakit ka nandito? Isang beses na pumalakpak si Death Fiend sa kanyang mga kamay, at may ilang anino na lumitaw sa kaliwa at kanina ni Levi. Ngayon, ang 18 madilim na anghel ay naririto. Ipinadala ng Sacred Organization ang lahat ng kanilang Dark Angels para ibalik si Levi sa kanilang base. Simple lang ang gusto natin. Sinabi ko na sa iyo noon na natugunan mo ang mga kinakailangan para makasali sa Sacred Organization. Nandito kami para i-welcome ka. Nakangiting paliwanag ni Death Fiend. Nagtipon ang 18 madilim na anghel para matiyak na maisasama nila si Levi. Nagtitiwala sila sa kanilang mga kakayahan upang magtagumpay. We advise you to join the Sacred Organization. Kung sasali ka sa amin, magkakaroon ka ng mga pakinabang na higit sa iyong imahinasyon, sabi ni Death Fiend na may ngiti. Nakangiting sagot ni Levi, sanay na akong mag-isa. Ang pagsali sa iyong organisasyon ay makaramdam ako ng paghihigpit. Kaya ba ayaw mong sumama sa amin? Tanong ni Death Fiend. Hindi iyan totoo. May kondisyon ako. Sagot ni Levi. Nagulat si Death Fiend at nagtatakang tumingin kay Levi. Simple lang. Willing akong sumali, pero magiging leader ako ng Sacred Organization. Dapat sundin ng lahat ang utos ko. Nagpatuloy si Levi. Natigilan ang lahat nang marinig siya. Gusto ba niyang maging pinuno?
Ibig ba niyang sabihin ay gusto niyang maging Dark Emperor? Anong biro? Nagsimulang tumawa ang lahat kay Levi. Levi, tinatanong ka namin ng mabuti, ngunit kung patuloy mo kaming tatanggihan, wala kang pagpipilian. Galit na umuungal si Deathfiend. Mayroong maraming mga paraan na maaari kong gawin tungkol dito. Isa sa mga paraan ay para maibalik siya ng 18 Dark Angels sa pamamagitan ng puwersa. Bukod doon, si Zoe din ang trump card ko. Tumingin si Levi sa lahat ng nanunuya. Talaga, ganyan ka ba ka-confident? Pinandilatan ng Deathfiend si Levi at sinabing, ang kailangan lang naming gawin ay pigilan ka ng matagal hanggang sa dumating ang mga mandirigma mula sa Lab of Gods. Kung gayon, imposibleng makatakas ka. Ang iba ay time na sumang-ayon. Oo, binibigyan ka namin ng pagkakataon. Mas mabuting pumili ka ng mabuti. Halika sa akin. Sigurado ka bang kaya mo akong pigilan ng ganoon katagal? Ngumisi si Levi. Subukan mo kami. Lahat, salakayin siya ng sabay-sabay. Utos ni Darkfiend. Dahil doon, sabay-sabay na sinalakay ng 18 Dark Angels si Levi. Ito ang unang pagkakataon na sinalakay ng Sacred Organization ang isang taong kasama ang pinakamasamang miyembro nito. Inutusan sila ng Dark Emperor na ibalik si Levi sa anumang paraan. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 18 madilim na si Anghel ay maaaring magpaluhod sa mundo. Samantala, sa Lab of Gods, nakatanggap ng superior ni Bruce ng balita na ang taong pumatay kay Bruce ay nasa isang lugar malapit sa reso niya. Nalaman din niyang pinigilan ang taong ito sa pag-alis. Tara na, utos niya. Pagkatapos, sumakay ng eroplano ang superior ni Bruce. Mayroon ding isang lalaking naglalaro ng mga poker card at isang malaking grupo ng mga nangungunang mandirigma ng Lab of Gods na kasama niya. Kahit si Bruce ay walang kapangyarihan na pakilyusan ang mga nag-iisang mandirigma na ito. Desidido silang lahat na nakarating kay Levi. Sa mahigpit na pagsasalita, si Bruce ay hindi isang tunay na miyembro ng aming lab. Iniisip ba ng taong ito na kaya niya tayong pukawin? Galit na galit ang superior ni Bruce. Gusto niyang malaman ng mundo kung ano ang kaya ng Lab of Gods. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2119. Ang nakakatakot na Jester King. Ang 18 Dark Angels ay maaaring yugyugan ang mundo sa kanilang pinagsamang pag-atake. Sa sandaling ito, agad nilang pinalibutan at nakulong si Levi. Sa pagkakataong ito, hindi na sila mapulbos ni Levi sa kanyang suntok. Sila ay ganap na hindi nasaktan. Natulala si Levi sa kakaibang pangangatawan. Nagkaroon minsan ng ilang fins sa 18 Dark Angels. Bagamat ang 18 taong ito ay mas mababa ang ranggo kaysa sa mga fins, mayroon silang hindi kapani-paniwalang lakas. Mas malakas din sila kaysa sa sinumang mandirigma mula sa Lab of Gods na nilalabanan ni Levi. Hindi man lang nag-iwan ng kalmo sa kanila ang suntok niya. Ha, kakaiba yon. Malalim na iniisip ni Levi ang mga nangyayari. Nakita niyang kakaiba ang mga ito. Gayunpaman, alam niyang hindi ito ang oras para isipin iyon. Sa halip, kailangan niyang harapin ang problema sa harap niya ng mabilis at umalis. Kung hindi, kapag dumating na ang mga mandirigma mula sa Lab of Gods, mas mahihirapan siyang tumakas. Baka hindi na rin siya makatakas. Nakita ni Deathfiend at ng iba pa na papalakasan ni Levi ang kanyang pag-atake. Balak niyang tumakas. Huwag mo siyang hayaang umalis. Sigaw ni Deathfiend. Pagkatapos, muling pinaandar ng 18 Dark Angels ang kanilang kapangyarihan. Tila sila ay magkakaugnay na tila gumaganap bilang isang katawan at nagpatuloy sa bitag ni Levi, na nag-iwan sa kanya ng walang puwang para makatakas. Nang makitang nakulong si Levi, tumanggo si Deathfiend. Levi, tapos ka na bang mag-isip? Sa lalong madaling panahon, ang mga tao mula sa Lab of Gods ay makakarating dito. Kapag nagawa na nila, hindi ka na makakatakas. Ano ang gagawin mo ngayon? Pipiliin mo bang samahan kami o kalabanan? Sa nakikita nila, dalawa lang ang pagpipilian ni Levi. Una, maaari siyang manatili sa kanilang bitag hanggang sa dumating ang mga miyembro ng Lab of Gods. Pangalawa, maaari siyang pumayag na sumali sa Sacred Organization at umalis kasama sila. Tumawa si Levi at sinabing, sa tingin mo mapipigilan mo ako. Biglang naglabas si Levi ng malakas na aura sa buong katawan niya. Swoosh! Mapanganib ang pag-vibrate ng hangin sa paligid ni Levi.
Hindi napigilan ng 18 madilim na si Anghel na makaramdam ng gulat at takot. Scram! Sigaw ni Levi habang maraming enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Boom! Isang pagsabog ang sumunod, at biglang nagdilim ang langit. Parang katapusan na ng mundo. Ang pagsabog ay bumuo ng isang ulap ng kabute, na yumanig sa mga bundok at mga ilog. Kasabay nito, ang mga alon ay tumaas ng ilang daang metro sa ibabaw ng dagat. Samantala, isang mataas na bundok ang nahati sa malapit. Pinilit ng napakalaking puwersa ng mga umatras ang 18 Dark Angels. Wala sa kanilang kombinasyon ng mga diskarte at maaaring gumana laban sa gayong purong kapangyarihan. Hindi maitago ni Deathfiend at ng iba pang 18 Dark Angels ang gulat sa kanilang mga mata. Ito ay masyadong malakas. Matapos piliting pabalaykan ang 18 Dark Angels, umalis agad si Levi. Pinag-isipan niya kung buburahin niya ang 18 Dark Angels sa isang pagkakataon. Gayunpaman, sila ay masyadong makapangyarihan, kaya maaari lamang niyang piliin na tumakas. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sigaw ni Deathfiend. Binigyan sila ng misyon, kaya kailangan nilang tapusin ito. Kaya naman, hindi nila pinayagang makatakas si Levi. Walang habas na hinabol ng 18 Dark Angels si Levi. Kawawa naman sila. Mabilis kumilos si Levi. Nang takutin niya ang mga ito na umatras, agad niyang ginamit ang pagkakataong makatakas. Kaya, lahat sila ay isang hakbang sa likuran niya. The asterisk and it. Galit na galit silang hinabol ngunit hindi sila nakasabay. Sa huli, mapapanood na lang nila siyang tumakas at ilagay ang lahat ng kanilang pagsisikap para sirain. Samantala, naisip ni Levi na nakita siya. Boom! Biglang isang nakakatakot na puwersa ang sumugod sa kanya. Boom! Sinampal ito ni Levi ng isang suntok, ngunit napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa biglaang puwersa. Ang lakas ay hindi kapanipaniwala at hinaranggan siya ng buo. Samantala, ang 18 Dark Angels ay nagulat din. May dumating at hamarang kay Levi. Sino yan? Dapat ay mula sa Lab of Gods. Ngunit paano sila nakarating ng ganoon kaga? Ito ay mas maaga kaysa sa inaasahan. Ngayon, hindi lang nakatakas si Levi. Hindi rin nakatakas ang 18 madilim na anghel. Lahat sila ay kailangang harapin ang mga tao mula sa Lab of Gods. Gusto mo bang umalis? Hindi pwede. Isang malakas na tawa ang narinig. Pagkatapos, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng clown na may hawak na jester card sa kanyang kamay. Siya ay may nakakatawang hitsura. Ngunit ang lahat ay nakaramdam ng takot na nakatingin sa kanya. Ngayon lang, pinilit niyang pabalaykan si Levi with a single move. Ipinakita nito kung gaano siya kalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2120. Jester King. Sa Lab of Gods, tinawag nila siyang Jester King. Siya ay nasa parehong klase bilang superior ni Bruce at sapat na kapangyarihan upang may pasok sa pangunahing antas ng Lab of Gods. Ang sasakyang panghimpapawid ng Lab of Gods ay naglakbay ng kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, nauna pa ring dumating si Jester King at pinigilan si Levi. Siya ay natatakpan ng masama at nagbabantang aura na nagdulot ng takot sa 18 madilim na anghel. Maging ang ekspresyon ni Levi ay nagbago. Delikado siya dahil hindi ko maramdaman ang presensya niya. Hindi ko maramdaman ang anumang nangyayari ng dugo o paghinga. Sa wakas, isang malakas na kalaban. Ito ay magiging kawili-wili. Boom! Gumalaw si Jester King, na nagresulta sa pagyanig sa lupa at langit. Bigla siyang nawala sa paningin ni Levi. Walang kahit isang bakas ng kanyang anino. Then, biglang sumulpat si Jester King sa harap mismo ni Levi na may nagliliyab na aura sa paligid na parang sinusubukang sunugin si Levi. Sampal. Isang malutong na ingay ang tumunog, at ang langit ay nagdilim. Napahawak si Jester King kay Levi sa kanyang lalamunan. Agad na naramdaman ni Levi ang isang napakalaking puwersa, na parabang idiniin niya ang mga bundok, na nagbabantang papatag siya. Malinaw na gusto siyang lapiin ni Jester King. Hinawakan ni Levi ang kanyang mga braso, nagpupumilit na pakawalan ang sarili. Gayunpaman, patuloy siyang tinutulak ni Jester King pabalik ng ilang daang metro. Nakasubsob ng ilang metro ang mga paa ni Levi sa lupa sa pagtatangka nitong labanan si Jester King. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na mapaatres.
Si Jester King ay hindi kapani-paniwalang malakas at nadaig si Levi. Ito ay hindi kapani-paniwala. Bago ito, palaging kayang durugan at patayin ni Levi ang sinumang manlalaban mula sa Lab of Gods. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpalitan ng tingin ang 18 madilim na anghel sa isa't isa. Matigas na sinabi ni Deathfiend, inutusan tayo ni Dark Emperor na ibalik siya, kaya tulungan natin siya. Agad na sumugod ang 18 Dark Angels papunta kay Jester King. Parehong napansin ni na Levi at Jester King ang ginagawa ng 18 Dark Angels. Umalis ka, hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigaw ni Levi. Agad siyang naglabas ng isa pang pagsabog ng enerhiya, sapat na malakas upang ilipat ang mga bundok. Inactivate niya ang teknik na ginamit niya ngayon para piliting ibalik ang 18 Dark Angels. Isa rin itong pamamaraan na ginawa niya mismo gamit ang Forbidden Technique. Ginamit niya ang pamamaraan sa Jester King sa pagkakataong ito. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang nagtulak kay Jester King palayo. Natigilan ang lahat, maging si Jester King ay nataranta at nabigla. Hindi niya inaasahan na itutulak siya ni Levi ng ganoon. Sa totoo lang, nagulat din si Levi sa ginawa niya. First time niyang makatagpo ng isang mapanghamong kalaban tulad ni Jester King. Papatayin ko ang sino mang humahadlang sa akin. Sinulyapan ni Jester King ang 18 Dark Angels at binalaan sila. Sa isang iglap, sinisingil niya ulit si Levi. Boom! Isang suntok ang inilabas ni Jester King. Tila ito ay isang ordinaryong suntok, ngunit nagdala ito ng sapat na puwersa upang yumanig ang lupa. Sabay suntok ni Levi kay Jester King. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao sa sobrang lakas na parang mga bulalakaw na nagbanggaan. Sa sandaling ito, nararamdaman ng lahat na parang nawawalan ng balanse ang mundo. Parang gumalaw ang tectonic plates. Kasabay nito ang pag-agos ng tubig dagat na parang kumukulo. Ang isla na kanilang kinatatayuan ay malapit ng lumubog. Ganito katikat ang lakas ng kanilang mga suntok. Natigilan ang lahat. Walang inaasahan na magiging ganito sila kalakas. Pagkatapos, pareho silang nagpatuloy sa pakikipaglaban sa isa't isa. May kailangan tayong gawin ngayon. Kung hindi, walang sino man sa atin ang makakaalis dito. Sabi ni Deathfiend. Ngayon, dumating na ang isang hukbo mula sa Lab of Gods. Sunod-sunod na lumapag ang mga sasakyang panghimpapawid. Pinamunuan ng superior ni Bruce ang isang club sa isla at pinalibutan ito ng buo. Ito na ngayon ang pinakamaraming sitwasyon. Si Levi ay walang pagkakataong makatakas maliban kung siya ay pumatay sa kanyang paraan palabas. Gayunpaman, ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa isang klase sa itaas ni Bruce. Nararamdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan mula kay Jester King. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.